Inang Tran, na nanatili sa kanyang sarili ng maraming taon, ay nagising upang matuklasan ang isang lalaki na nakahiga sa tabi niya. Pareho silang labis na nagulat at ang lalaki, nang hindi pa nakakapagbihis, ay dali-daling tumakas. Ngunit hindi nila alam na nagsimula nang umikot ang mga gulong ng kapalaran. Ito ang unang beses na naranasan ni Tran Handi ang ganito. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang nangyari kagabi. Patuloy silang umiinom sa ilalim ng pagbati ng lahat. Marahil ay dahil sa sobrang pag-inom kaya nila ipinagkamali ang isa't isa para sa ibang tao. Hindi pa nagtatagal, si Titsyuk, ang nag-iisang tagapagmana ng tatlong henerasyon ng isang marangal na pamilya, ay pinilit ng kanyang lola Wang na magpakasal sa iba't ibang dahilan. Gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mag-propose sa kanyang girlfriend. Ang kanyang girlfriend na si Ana ay isang nangungunang ballet dancer. Hindi lang siya matalino at maganda, kundi malambing at kaibig-ibig din. Ang problema lang, laging naglalakbay si Ana sa buong mundo. Sa katunayan, sa bawat date nila, lagi siyang nagdadahilan na may gagawin at iniiwan siyang nag-iisa. Espesyal na nag-ayos si Titsyuk ng isang yacht para maglakbay kasama ang kanyang girlfriend. Sa wakas ay nahuli na niya ang kanyang girlfriend sa pagkakataong ito. Ang susunod na hakbang ay planuhin ang proposal. Ngunit nang matapos na niya ang lahat at bumalik sa kwarto, sinabi ni Ana na umalis na siya sa yacht. Muling pinili ni Titsyuk na patawarin ang kanyang girlfriend. Ngunit pinaalalahanan din niya ito na ang huling pagkakataon. Samantala, ginugol din ni Tran Handi ang lahat ng kanyang ipon para maghanda para sa pagpopropose sa kanyang boyfriend. Ngunit hindi niya inaasahan na ang salbahing ito ay matutulog sa kasal na kama na kanyang pinaghandaan para makipagtalik sa isa pang sexing babae. Bagamat nahuli siya sa akto, iginiit pa rin niya na nag-uusap lang sila sa kama. Pumunta si Tran Handi sa deck ng barko at umiyak ng labis. Biglang hinipa ng hangin ang scarf sa kanyang balikat. Gusto sana niyang kunin ang scarf. Nagkataon na dumating si Titsyuk at inakala niyang magpapakamatay siya, kaya mabilis siyang lumapit at niyakap siya pababa. Nalungkot si Tran Handi dahil pakiramdam niya ay isa lang siyang sticky note na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang. Inang-awa rin si Titsyuk sa kanya. Ang mga malungkot na karanasan ang nag-ugnay sa dalawang tao na magkaiba ang katayuan sa buhay. At para makamit ang katarungan para kay Tran Handi, dinala siya ni Titsyuk sa makeup room at sinabi sa makeup artist na baguhin siya mula ulo hanggang paa. Hindi maiwasang mamangha si Titsyuk nang makita si Tran Handi na nakasuot ng napakagandang pulang damit. Pagkatapos nito, sinimulan niyang dalhin si Tran Handi sa isang tour sa yacht. Magkasama silang nanood ng exhibition ng mga alahas. Ngunit naubos na ni D ang limitasyon ng kanyang credit card, kaya wala siyang kumpiyansa na manood. Hinikayat siya ni Titsyuk na maging kumpiyansa. Unti-unting nakaramdam ng pagkarelax si D at sinamahan si Titsyuk sa pagtangkilik sa magandang tanawin. Lubos siyang nagpapasalamat kay Titsyuk sa pagiging kasama niya at hindi siya iniwang umiyak ng mag-isa. Nang mapagod na si D sa paglalaro, balak na niyang bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Ngunit sa sandaling iyon, biglang naging napakaingay ng bulwagan. Isang napakagandang fireworks display ang naganap sa yacht. Doon lang naalaala ni Titsyuk na nakalimutan niyang kanselahin ang naunang inayos na seremonya ng proposal. Akala ng lahat na sila ang bida sa seremonya ng proposal. Dahil dito ay labis na nahiya si Titsyuk, mukhang huli na para kanselahin ito. Hindi inaasahan, inalok ni D na tulungan siyang tapusin ang seremonya. Kaya, sa harap ng lahat, ang bagong magkakilala na hindi pa nag-iisang araw ay nagbasa ng kanilang mga panata at nagpalitan ng singsing. Sa ganoong paraan, natapos ng dalawa ang seremonya ng proposal. Pumirma pa sila ng marriage certificate sa ibang bansa. Sa oras na ito nilalang nalaman ang mga pangalan ng isa't-isa. Sa ilalim ng pagpapala ng lahat, sumayaw silang dalawa sa dance floor. Ngunit sa hindi sinasadya, pareho silang nakainom ng labis. Bilang resulta, nag-ihaw sila ng patatas ng magkasama sa buong magdamag. Akala nila na pagbalik nila sa China, wala na silang anumang ugnayan. Ngunit hindi nila inaasahan na nakalimutan nila ang kanilang mga pasaporte sa yacht. Ipinaalam sa dalawa ng konsulado na kukunin nila ito. Sa sandaling ito nila lang nalaman na may visa ang marriage certificate na ibinigay sa yacht. Gulat na gulat si Tran Handi nang matuklasan niyang nagdadalang tao siya. Ngunit hindi siya masaya kahit kaunti. Dahil sa isang beses pa lang sila nagkita ng ama ng bata. Ito ang unang beses na naranasan ni D ang ganito, kaya labis siyang nag-aalala. Ngunit mabilis siyang nakaramdam ng pagduduwal. Dalawang influencer na nagla-livestream ang nagkataong nakunan ng video at lumapit para tanungin si Tran Handi. Ngunit paano niya masasabi na naglilihi siya? Para makakuha ng mas maraming views, iginiit ng babae na nalason siya sa pagkain dahil sa maruming pagkain ng restaurant. Galit na galit ang may-ari ng restaurant kaya gusto niyang sugurin at suntukin ang mga tao. Naging magulo ang eksena sa isang iglap. Naitulak din si Tran Handi sa isang tabi at hindi sinasadyang nahulog ang pregnancy test kit sa kanyang bag sa puntong ito lang nalutas ang hindi pagkakaunawaan. Sumigaw muli ang sikat na babae na buntis ang babaeng ito. Hindi inaasahan, pagkalipas lamang ng ilang oras, ang larawan ng kanyang paglilihi ay naging isang emoji at kumalat ng husto online. Hindi napigilan ni Lola Wang ang pagtawa nang makita ang emoji na ito. Nais niyang magkaroon din siya ng apo sa tuhod. Sa
sandaling ito, nagpadala ang mga tauhan ng yacht ng regalo sa kasal sa mag-asawa. Labis na nagtaka si Lola Wang. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang subordinate at doon lang niya nalaman na ang kanyang apo ay kararating lang ng tiket sa Bahamas. Nang maunawaan niya ang problema, naunawaan din niya ang sanhi at epekto. Dahil sa insidente pagkatapos ng pagkalasing, sa gitna ng pagkalito, pinirmahan ng dalawa ang marriage certificate sa yacht. Ngunit naging legal silang mag-asawa sa Bahamas. Kung gusto nilang maghiwalay, kailangan lang nilang pumunta sa Bahamas para sa proseso ng diborsyo. Sumang-ayon din si Tran Handi kay Tich-Yuk na panatilihing sikreto ang kanilang diborsyo. Hindi siya magiging problema sa kanya. Gusto ring pigilan ni Lola Wang ang kanyang apo na magkamali muli. Nakakita siya ng form ng pag-aayos para sa mga empleyado ng Huadiao Island Factory sa tumpok ng mga emergency paper. Pagdating ng dalawa sa paliparan, nakatanggap si Tich-Yuk ng tawag mula sa kanyang kalihim. Nalaman niyang may nangyari sa kumpanya at kailangan niyang bumalik kaagad para ayusin. Kailangan niyang umalis muna at ipagpaliban ang diborsyo. Samantala, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Disdi. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Inutusan siya nitong umuwi kaagad. Nang marinig ang tono ng boses na iyon, natakot si Disdi at pinagpawisan ng malamig. Pagbalik ni Tich-Yuk sa kumpanya, nalaman niyang hinihingi ng Huadiao Island ang kumpanya na bayaran ang severance pay. Hiniling din nila na personal na pumunta ang presidente sa isla para humingi ng tawad. Kung hindi, ay dedemanda nila ang kumpanya at labis na nagalit si Lola Wang. Sa oras na ito, nagkusa si Tich-Yuk na pumunta sa islang ito para ayusin ang problema. Habang papalayo ang kanyang apo, isang ngiti ng pagtatagumpay ang sumilay sa labi ni Lola Wang. Sa sandaling iyon, nasa iisang bangka rin si Tran Handi. Pagdating sa destinasyon, tumingin si Tich-Yuk sa pier. Sa matinding pagmamadali, itinulak niya ang kanyang katulong. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na naroon din si Tran Handi. Dahil sa pagkausyoso, sinundan niya ito at hindi inaasahan, ang Huadiao Island pala ang bayan ni Tran Handi. Pag-uwi niya, hawak ng kanyang ina ang walis tingting at balak siyang bugbugin. Tinanong niya kung sino ang ama ng bata. Lumabas si Tran Handi ng pinto at bumagsak sa lupa sa takot. Ito ay isang kahangahangang paglalakbay sa yacht. Ngunit nang magising siya kinaumagahan, nakita niya ang sarili na nakahiga sa tabi ng isang estranghero. Akala niya, kapag nagpaalam na sila, maghihiwalay na sila ng landas. Ngunit ilang araw pagkaraan, nalaman ni Disdi na buntis siya. Isang anak na babae na hindi pa kasal ay nagdadalang tao. Dahil dito ay labis na nawala ng mukha si Inang Tran. Hawak niya ang walis na balak hampasin si Disdi. Sa kabutihang palad, dumating si Tich-Yuk sa tamang oras at sinabi na siya ang ama ng bata. Hindi inaasahan ni Inang Tran na kusa siyang pupunta sa kanilang bahay. Tinanong niya kung paano siya magiging responsable. Ngunit nalilito si Tich-Yuk na sinabing hindi niya alam. Magaling, tapos gumawa ng masama at naglakas loob pa siyang sabihin iyan. Patuloy na hinabol ni Inang Tran si Tich-Yuk at gustong bugbugin siya. Pagkatapos ng insidente, tinalian si Tich-Yuk. Sa proseso ng pagtatanong, walang magawa si Tich-Yuk kundi sabihin ang totoo. Pagkatapos nito, nahanap ni Inang Tran ang telepono ni Tich-Yuk at binuksan ito gamit ang face recognition. Hinanap niya ang numero ng telepono ng pamilya ni Tich-Yuk at tinawagan ito. Sino ang mag-aakala na nang marinig ni Lola Wang ang magandang balita, agad siyang nangako na magiging responsable. Plano pa niyang magdaos ng kasal sa Huadiao Island. Ang kanyang masigasig na saloobin ay nakalito rin kay Inang Tran. Dahil nagkaroon muli ng problema, ikinulong niya si Tich-Yuk sa isang madilim na silid. Sa kabutihang palad, dinalhan siya ni Disdi ng kaunting pagkain at dilatang prutas. Kasabay nito, humingi rin siya ng tawad kay Tich-Yuk at umasa na hindi niya sisisihin ang kanyang ina. Naisip ni Disdi na sinira niya ang lahat at naging dahilan kung bakit hindi makasama ni Tich-Yuk ang taong mahal niya. Sa sandaling ito, gumapang ang isang ipis at sa takot ay napatalon si Tich-Yuk. Nagpasya si Disdi na manatili at maghintay hanggang makatulog si Tich-Yuk bago siya umalis. Natatakot si Tich-Yuk na ginawin si Disdi kaya kinumutan niya ito habang nanginginig siya sa isang sulok. Ngunit iginiit pa rin niya na nanginginig lang siya. Labis na nalungkot si Tran Handi sa pag-iisip na isa siyang pabigat. Nang makita siyang nakatulog, kinumutan siya ni Disdi at nag-iwan ng isang note at umalis. Kinabukasan, nagdala si Lola Wang ng maraming regalo. Dinala rin niya ang marriage certificate ng dalawa mula sa yacht. Ngunit sa sandaling ito, tumakbo si Tich-Yuk na kinakabahan at sinabing magpapalaglag siya ng bata. Pagkatapos, dinala din ni Inang Tran ang ilang tao sa ospital. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Tich-Yuk sa tamang oras. Dali-dali siyang sumugod at sinabi sa doktor na siya ang ama ng bata. Hindi na kami magpapaopera. Umiyak din si Disdi sa tuwa. Labis na natuwa sina Lola Wang at Inang Tran nang makita nilang lumaki nang malusog ang bata. Pagkatapos, nagparehistro silang dalawa para sa kasal sa isla at nagdaos ng isang simpleng pagdiriwang. Ngunit hindi makaramdam ng saya si Tich-Yuk. Pinaalalahanan siya ni Lola Wang na huwag kalimutan na siya mismo ang nag-ayos ng kasal sa yacht. Kailangan din niyang protektahan ang bata. Ngayon, ang hindi pagtawa ay kawalang galang. Lahat ay curious kung paano nagkakilala si Disdi at ang nobyo. Kasabay nito, hinikayat nilang maghalikan ang dalawa habang si Tich-Yuk ay patuloy na bumubulong sa kanyang sarili na panaginip lang ito. Pagkagising niya, wala nang nangyari. Sa kanyang puso, si Ana lang ang nandoon mula simula hanggang matapos. Dahil sa masamang kalagayan ng kanyang kalooban, ibinunton niya ang kanyang galit sa kanyang katulong. Ngunit naisip ng katulong
nagsulong na hindi simple ang babaeng ito. Sa isang araw lang, ang diborsyo ay naging kasal. Maaari pa nga siyang umakyat sa tuktok ng puno at maging isang phoenix dahil sa bata. Labis na nagalit si Taecyeok kaya pinapaalis niya ang kanyang katulong. Sa gabi ng kasal, tumakas ang nobyo mula sa pinangyarihan. Dahil lang sa isang aksidente, naging ama ang lalaki. Ngunit hindi niya magawang bitawan ang kanyang girlfriend. Para mabawasan ang pakiramdam ng pagkakasala, agad na inayos ni Taecyeok ang isang abogado para ihanda ang divorce papers. Hindi niya inaasahan na pagkababa niya ng telepono at paglingon niya, nakita niya ang kanyang mother-in-law na nakatayo sa likuran niya. Sa gabi ng kanilang honeymoon, sa halip na gawin ang dapat, lumabas siya para magpalamig. Kung hindi may problema sa kanyang utak, may problema sa kanyang katawan. Naunawaan din ni Inang Tran na dahil sa isang pagmamadali, nagkamali si Taecyeok. Walang pagmamahal si Taecyeok para sa kanyang anak. Ngunit sa mata ni Inang Tran, ang kanyang anak ay laging ang pinakamahusay. Kinabukasan, ibinigay ni Inang Tran ang kanyang pinakamahalagang gamit kay Lola Wang. Umaasa siya na ang kanyang anak na babae, kapag nagpakasal, ay hindi mapag-iiwanan ng iba. Naunawaan din ni Lola Wang ang damdamin ni Inang Tran. Nangako siya na ituturing si Di na parang tunay niyang apo. Sa ganoong paraan, ang buong pamilya ay umuwi na. Masayang ipinakilala ni Lola Wang ang lahat ng miyembro ng pamilya kay Di. Sinabi rin niya sa kanyang anak na babae na ayusin ang master bedroom para sa dalawa. Nagdulot ito ng malaking kalungkutan kay Tulin. Pakiramdam niya, walang sinuman sa pamilyang ito ang tunay na nagmamalasakit sa kanilang dalawang mag-ina. Kahit na nagpakasal ang kanyang pamangkin, walang nagpaalam sa kanila. Kaya, sinadya niyang ipagkamali si Di kay Ana. Sinabi niya na sigurado siyang marami na itong na-perform sa iba't ibang bansa. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang kawili-wiling kwento. Biglang nahiya si Di. Agad namang sumugod si Taecyeok para tulungan ang kanyang asawa na maghiganti. Pumasok si Di sa silid-tulugan at nakita ang larawan ni Ana sa dingding. Pakiramdam niya ay isa siyang pangit na pato sa harap nito. Sinabi rin niya na ibabalik niya si Taecyeok kay Ana sa hinaharap. Sa sandaling ito, lumitaw si Taecyeok sa likod ni Di. Naglabas siya ng divorce agreement at sinabihan itong pirmahan. Umaasa siya na maiintindihan niya na sa hinaharap, wala ng Tran Handi sa pamilyang ito. Inaliw din siya ni Taecyeok. Sa kanyang buhay sa hinaharap, ibibigay niya sa kanya ang bahay, sasakyan at alimony. Hula ni Di na marahil ay nag-aalala si Taecyeok para sa kanya at ginagamit lang ang bata bilang dahilan. Nangako siya na hindi siya magiging ganoon. Ngunit hindi naniwala si Taecyeok doon. Malamig lang siyang sumang-ayon na bigyan siya ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagka-uwi niya, hindi na makapaghintay si Taecyeok na tawagan ang kanyang girlfriend. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay ikinasal si Cinderella sa isang mayamang pamilya. Ngunit sa gabi ng kanilang honeymoon, binigyan siya ng kanyang asawa ng isang divorce paper. Tiningnan ni Di ang mga larawan ng girlfriend ng kanyang asawa sa kasal na silid at inilarawan ang isang matamis na eksena ng isang pamilyang may 3. Samantala, siya, isang pangit na pato, ay hindi magiging puting sis. Pagkatapos ng isang gabing maingat na pag-iisip, ibinigay ni Tran Handi ang pinirmahang divorce papers kay Taecyeok. Alam niyang ang pagsama sa kanya ay tiyak na ang pinakamahusay na pagpipilian para sa bata. Sinabi ni Di na wala siyang hihingiin kahit isang sentimos dahil hindi niya ibinebenta ang kanyang anak. Pagkatapos magsalita, tinanggal ni Di ang singsing at ibinalik ito kay Taecyeok. Nangako rin siyang hindi sasabihin ito kay Lola Wang. Tumingin si Taecyeok sa larawan ni Ana at sa sandaling iyon, labis siyang naguluhan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Lola Wang sa kanyang apo na ihatid ang kanyang asawa sa trabaho. Ngunit mariin pa ring pinipilit ni Tran Handi na bumaba sa gitna ng daan. Pagdating sa lobby ng kumpanya, nakita niya ang isang bagong empleyado na may dalang malalaking bag at maliliit na bag na may iba't ibang uri ng almusal. Eksaktong-eksakto siya sa kanya noon. Pagdating niya sa kumpanya, agad siyang tinawag ni Abogadong Shen sa opisina. Ipinabatid niya na simula ngayon, siya na ang kanyang special assistant. Kasabay nito, inayos din niya ang isang malaking opisina para kay Tran Handi. Kinakabahang tinanong ni Tran Handi kung ano ang kanyang trabaho. Naglabas si Abogadong Shen ng isang imbitasyon para sa isang art exhibition at inanyayahan si Tran Handi na dumalo. Pinaalalahanan din niya ito na pumili ng formal na damit at magpaayos ng buhok. Siya ang kakatawan sa imahe ng law firm. Lahat ng gastos ay i-reimburse pagbalik. Labis itong ikinatuwa ni Tran Handi. Ngunit hindi niya alam na lahat ng ito ay sadyang inayos ni Taecyeok. Ito ay para lamang lumaki ng malusog ang bata sa kanyang sinapupunan. Pagka-uwi ni Di, hindi niya matiis ang amoy ni Taecyeok. Agad siyang lumingon at tumakbo palayo. Habang hahabulin na sana ni Taecyeok si Di, nagkataon namang tumawag si Ana. Kinabahan si Taecyeok at mabilis na tumakbo palayo para sagutin ang telepono. Kinabukasan, dumalo si Di sa exhibition. Ngunit ang amoy mula sa humidifier ay nakaramdam sa kanya ng pagka-discomfort. Bigla siyang nakaramdam ng hilo at pagduduwal. Nagkataon namang naroroon si Lin Chao sa exhibition room. Dinala niya si Di sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, walang nakitang kakaiba. Normal lang na
paglilihi. Pinuri din ng doktor ang asawa ni Di sa pagiging maalalahanin. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tran Handi na hindi dumating ang kanyang asawa. Ang taong katabi niya ay kaibigan niya. Balak sana niyang ipaliwanag ang tungkol sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na habang nagpapaliwanag siya, mas lalo lang inisip ng mga tao na isa siyang masamang tao. Para maiwasan ang karagdagang hindi pagkakaunawaan, bumili si Lin Chao ng face mask para isuot niya. Ngunit nakita ni Tulin ang kanilang matalik na pag-ugali. Nagsimula siyang magpalaki ng issue. Hindi pinaninindigan ni Tran Handi ang pagiging asawa at palihim na nakikipagkita sa ibang lalaki. Ngunit diretsong kinuha ni Lola Wang ang ulat ng pagsusuri na ipinagawa niya at sinigawan ang kanyang anak na siya ang nagpapahiya sa pamilya. Naglakas loob siyang makipagtulungan sa isang substandard factory ng pribado. Sa oras na ito, ginamit ni Tichuk ang test package ng Hi-Fi. Ito ang dahilan kung bakit nasusuka si Tran Handi sa amoy. Nagduda si Lola Wang kaya ipinasuri niya. Gaya ng inaasahan, natuklasang nakakapinsala sa katawan ng tao ang formula sa loob. Maaari pa itong maging sanhi ng cancer. Agad na pinagalitan ni Lola Wang si Tugif ay bilang walang kwentang taong gumagawa lang ng gulo. Kasabay nito, agad niyang binawi ang pakikipagtulungan kay Hi-Fi. Nang marinig ito, nagalit si Tulin at nakipagtalo sa kanyang ina. Bilang resulta, tumaas ang presyon ng dugo ni Lola Wang hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, umuwi si Tran Handi, kaya sinisi niya lahat kay Tran Handi. Nagalit si Lola Wang at nawalan ng malay nang makita niya ang larawan ni Tran Handi kasama ang isang lalaki. Ang bagong kasal na mag-asawa ay natulog sa magkaibang kama. Inang Tran, pinatulog pa sa sofa ng kanyang asawa. Sa galit, umalis si Inang Tran sa bahay. Kinabukasan, maghapon na balisa si Tichuk, kaya nakaisip ng plano ang kanyang assistant. Nalaman niya na si Tran Handi ay nakatira sa inuupahang bahay ng isang kaibigan. Pagkatapos ay sinuhulan niya ang may-ari ng bahay upang lumipat. Kasabay nito, ipinaalala niya sa matalik na kaibigan ni Tran Handi na sinabi ng may-ari ng bahay na 2 tao lamang ang pinapayagan sa bahay na ito. Nagalit ang matalik na kaibigan ngunit walang magawa. Gala-gala si Tran Handi sa kalye. Gusto siyang dalhin ng kanyang matalik na kaibigan sa hotel. Ngunit palihim na tumakas si Tran Handi kaya wala siyang pera. Ikinagulat ito ng kanyang matalik na kaibigan. Sa mismong sandaling ito, biglang lumitaw si Lin Chao. Sinabi niya na maaari niya siyang dalhin sa kanyang bakanting bahay upang pansamantalang manirahan. Dumating naman si Tichuk sa tamang oras. Binalaan niya si Lin Chao na huwag lumapit sa kanyang asawa. Siya ang magpapasya kung saan titira si Tran Handi. Sa kabilang banda, hindi na matiis ng assistant si Inang Tran na maghapon na lang nakakulong sa kwarto, kaya iminungkahi niyang bumalik ito sa bahay. Ngunit pinigilan siya ni Tichuk dahil nag-aalala siya na baka magalit ulit ang kanyang asawa at lumipat sa labas. Gusto niyang putulin ng tuluyan ang lahat ng daan para kay Tran Handi. Ito ay sadyang paghukay ng sariling libingan. Biglang sumama ang pakiramdam ng assistant dahil desidido si Lola Wang na tapusin ang kontrata sa kumpanya ng Hi-Fi. Siraan ni Zheng Ren ang reputasyon ni na Tichuk at Tran Handi sa likuran niya. Nananatili lang si Tichuk sa kanyang opisina at naninisi ng tao. Na-stroke pa si Lola Wang dahil sa panlalandi ni Tran Handi sa ibang lalaki. Nagtungo ang mag-amang Shengzang tao, kasama ang iba pa upang hanapin si Zheng Ren para malaman ang sitwasyon. Nag-aalala sila na baka masisante silang lahat. Sinabi ni Zheng Ren na wala na siyang kapangyarihan ngayon. Inisip ng lahat na si Tran Handi ang may kasalanan. Pinupunan nila siya dahil sa pagkalimot niya sa kanyang pamilya matapos magpakasal. Maging ang mga tao sa supermarket ay tumangging magbenta ng mga gamit kay Inang Tran. Hindi niya matiis ang ganitong kahihiyan kaya lumabas siya para makipagtalo sa kanila. Buti na lang napigilan ng kanyang apo sa tamang oras. Matapos ang trabaho sa kumpanya, pumunta si Tichuk sa ospital para bisitahin si Lola Wang. Patuloy na nagbabantay si Tran Handi doon. Tuwang-tuwa na sinabi ni Tichuk kay Lola Wang, ang bagong produkto na binuo niya sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay nakapasa sa pagsubok. Ngayon ay nasa merkado na ito. Kahit ang pag-order ay kailangan pang maghintay ng ilang buwan. Nang marinig ito, biglang lumapit si Tran Handi at niyakap si Tichuk. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang isang tao, kapag masaya o malungkot, ay nangangailangan ng yakap. Hindi rin sinasadya na niyakap ni Tichuk si Tran Handi. Sa sandaling ito, umiti si Lola Wang na nakahiga sa kama. Kinabukasan, ang boss ng Hi-Fi ay dumating upang hanapin si Tichuk upang humingi ng kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Naglabas din siya ng video bilang ebidensya upang patunayan na ang kanyang kumpanya ang unang nagmungkahi na wakasan ang kontrata. Sa sandaling nalilito si Tichuk, hindi inaasahang biglang lumitaw si Lola Wang na nasa ospital. Dinala rin niya ang ulat tungkol sa substandard na produkto ng Hi-Fi Company. Itinuro din niya na ang karagdagang kondisyon na idinagdag niya ay kung ang kaligtasan ng mag-ina ni Tran Handi ay nanganganib, sila ay may karapatang unilateral na wakasan ang kontrata anumang oras. At ito ang hindi nila napansin. Pinarusahan ni Lola Wang ang kanyang apo dahil sa kanyang pagkakamali at kasabay nito, nagpasya siyang italaga si Tran Handi bilang assistant ng presidente. Lahat ng kontrata at panlabas na desisyon ng kumpanya ay kailangan ang pag-apruba ni Tran Handi. Hating gabi, biglang dumating si Lola Wang sa silid ng mag-asawa upang suriin. Natakot si Tichuk na matuklasan niya na lihim silang magkahiwalay ng kama. Kaya dali-dali niyang binuhat ang kanyang natutulog na asawa at inilagay sa malaking kama. Nakita ni Lola Wang ang kanyang naghahabol ng hiningang apo at bigla niyang naintindihan ang lahat. Dumating lamang siya upang bigyan ng payo ang kanyang apo. Kapag papasok sa trabaho, dapat
dapat dalhin ang kanyang asawa upang kumain ng masustansyang pagkain. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-order ng takeout. Pagkaalis ni Lola Wang, gusto na sanang bumalik ni Tran Handi sa kanyang maliit na sofa. Ngunit hinila siya ni Techyuk pabalik at idinikit sa kama. Sinabi niya na doon na siya matulog mula ngayon at siya naman ang matutulog sa sofa. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagpatibok ng kaunti sa kanyang puso. Malubha ang pinsala sa paa ni Ana dahil sa matagal na pag-ensayo. Bigla siyang nalungkot at namiss ang kanyang kasintahan. Umaasa siyang bibisitahin siya ni Techyuk. Narinig ni Tran Handi na nag-book ng flight si Techyuk patungong Paris. Nakaramdam pa rin siya ng kaunting lungkot. Hindi sinasadya niyang nabasag ang florera sa mesa. Nagmadali si Techyuk na patayin ang tawag at lumapit para linisin ito. Kasabay nito, sinabi niya rin kay Tran Handi na huwag humingi ng paumanhin. Isa lang iyon na florera. Ngunit sino ang mag-aakala na hihingi siya ng tulong kay Tran Handi upang hilingin kay Lola Wang na payagan siyang pumunta sa Paris. Nang marinig ng kanyang matalik na kaibigan na pinayagan ni Tran Handi ang kanyang asawa na makipagkita sa ibang babae, tinawag niya itong hangal. Ngunit naisip ni Tran Handi na siya ang ikatlong tao sa pagitan nila. Kung hindi, si Ana at Techyuk ay magiging isang masayang mag-asawa na. Kinabukasan, dinala ni Tran Handi ang mga papeles kay Lola Wang para pirmahan. Nang makita niya ang grupo ng survey ng proyekto sa Paris, lubos siyang nabigla. Patuloy na kinumbinsi ni Tran Handi si Lola Wang na palawakin ang merkado sa Europa. Nagreklamo si Lola Wang na si Tran Handi ay masyadong hangal, at inamin din ni Tran Handi na naging hangal siya dahil sa pagbubuntis. Kung nagkakilala sila ng mas maaga ng kalahating taon, siguro mas matalino siya ng kaunti. Nagawa rin itong mapatawa si Lola Wang. Nalaman ni Techyuk na pumayag si Lola Wang na pumunta siya sa Paris. Masaya siyang binuhat si Tran Handi at inikot. Nagsimula silang magbiruan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganoong kalapit na interaksyon. Dahil dito, agad na namula ang mukha ni Tran Handi. Nang araw na iyon, inimbitahan ni Lola Wang ang mga bisita sa bahay para kumain. Nang makita ang kanyang asawa na nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa ibang lalaki, labis na nalungkot si Techyuk. Hindi rin nakalimutan ni Lola Wang na magdagdag ng langis sa apoy. Pinayuhan niya si Lin Chao na dahan-dahang kausapin si Tran Handi tungkol sa merkado sa Europa. Dahil dito, mas lalong hindi komportable si Techyuk. Tuwang-tuwa si Lola Wang nang makita ang kanyang apo na gustong lamunin si Lin Chao. Pagkatapos ng hapunan, sinabi niya na makakaalis na siya ng walang alalahanin. Dahil si Lin Chao ay pamilyar sa Europa, kaya niya turuan si Tran Handi. Agad na pinabulaanan ni Techyuk na mas magaling siya kay Lin Chao. Hindi rin itinanggi ni Lola Wang iyon. Ngunit ipinaalala lang niya na malapit na siyang maglakbay sa ibang bansa. Kaya sa ngayon, si Lin Chao lang ang maaasahan niya. Dahil dito, nawalan din ng masabi si Techyuk. Maaga pa lang, paggising ni Techyuk ay napansin niyang wala na si Tran Handi. Nagmadali siyang bumaba para tanungin si Lola Wang. Doon niya lang nalaman na magkasama palang pumasok sa trabaho sina Tran Handi at Lin Chao. Napansin ni Techyuk na hindi siya inihanda ng kanyang asawa ng tanghalian ngayong araw. Pagdating sa opisina, sinadya niyang hanapin si Tran Handi para makipag-usap tungkol sa wala. Nang makita niya na inayos ni Tran Handi ang isang prenatal class para sa susunod na linggo, agad niyang sinabi na hintayin siya at sabay silang pumunta. Ngunit sinabi ni Tran Handi na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Noon lang napagtanto ni Techyuk, marahil ay napansin ni Lola Wang na pumunta siya sa Europa para kay Ana. Iyon ang dahilan kung bakit niya sinadyang ilagay si Lin Chao sa tabi ni Tran Handi para magselos siya. Kaya bigla tinalikuran niya ang biyahe patungong Paris. Pinayuhan siya ng assistant na maging mas bukas ang isip. Kung talagang makakasama ni Tran Handi ang iba, maaari siyang legal na magpakasal kay Ana. Bigla niyang naramdaman na may katwiran ito. Dali-daling tumakbo si Techyuk sa airport at ipinagbigay alam kay Ana na magkikita na sila. Si Ana naman ay may plano ring magpahinga ng isang araw para makasama ang kanyang nobyo. Bago sumakay sa eroplano, pinayuhan ni Techyuk ang assistant na kanselahin ang pinakamalapit na pulong. Ngunit nalaman niyang nawala ng malay si Tran Handi at dinala na sa ospital. Dahil mayroon ng manugang at apo si Lola Wang, bumaba ang posisyon niya sa bahay. Pagdating pa lang ni Techyuk sa hapagkainan, inakay na ni Lola Wang ang buong pamilya sa kabilang banda para kumain. Siya na lang mag-isa ang naiwan sa hapagkainan. Tinanong ni Techyuk si Lola Wang kung ano ang kakainin niya. Ganyan kalaki ang mangkok ng sabaw, dahan-dahan mo lang inumin. Iyon pala, ilang araw na ang nakalipas ay iniwan niya ang kanyang buntis na asawa at balak pumunta sa ibang bansa upang bisitahin ang kanyang kasintahan. Bigla niyang nalaman na nawala ng malay si Tran Handi at dinala na sa ospital. Sa oras na ito, wala siyang magawa kundi bumalik. Unti-unti siyang nagsimulang lumayo kay Tran Handi. Ganap na nawala ng focus si Tran Handi habang gumagawa ng pottery, kasama si Lola Wang. Pinayuhan siya ni Lola Wang na huwag magmadali. Nagbigay din siya ng ilang payo sa kanyang manugang. Simula nang bumalik, si Techyuk ay patuloy na balisa. Hindi niya alam kung bakit niya binaliwala ang pagpunta sa Paris. Hindi rin niya alam kung bakit niya tinatanggihan ang pakikipag-ugnayan ni Tran Handi sa ibang lalaki. Matapos ang ilang pagsusuri, naniniwala ang assistant na gusto niya si Ana
Ana, ngunit hindi niya kayang pakawalan si Tran Handi. Kaya pareho silang gustong tumakas. Tila nabunyag na si Taecyeok, kung ganoon, magkukunwari silang hindi magkakilala. Nagkita ang matalik na kaibigan ni Tran Handi at si Taecyeok. Galit na sinisi niya si Taecyeok dahil sa hindi pag-aalaga sa damdamin ng kanyang asawa at patuloy na nakikiapid sa kanyang kasintahan. Kahit na wala siyang pagmamahal sa kanyang asawa, kahit papaano ay siya ang nagluwal ng kanyang anak. Nang marinig ito, agad na natauhan si Taecyeok. Mukhang nakahanap siya ng dahilan para kumbinsihin ang kanyang sarili. Ang nararamdaman niya para kay Tran Handi ay hindi pag-ibig kundi pagmamahal ng pamilya. Ngayon, may obligasyon siyang alagaan si Tran Handi. Pagkatapos ng isang taon, matatapos din ito. Pagkatapos niyang maintindihan, biglang luminaw ang isip ni Taecyeok. Madalas ding gumawa ng pottery si Tran Handi para maibsan ang kanyang damdamin. Hindi nagtagal, nakagawa rin siya ng isang mahusay na gawa. Labis itong ikinatuwa ng buong pamilya. Maging si Tuling na palaging walang pakialam ay nagsimulang purihin siya. Plano rin ni Tran Handi na gumawa ng tasa para sa bawat isa. Sinabi ni Lola Wang kay Tran Handi na kung siya ay libre, maaari siyang umuwi upang bisitahin ang kanyang ina. Doon ay maaari niyang ayusin ang kanyang damdamin. Gabi na nang umuwi si Taecyeok at gustong magsalita. Ngunit niyakap ni Tran Handi ang kanyang unan at gusto na lang pumunta sa kwarto ni Lola Wang para magpahinga. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay plano ni Lola Wang. Tanging si Taecyeok lamang ang makakapagpaalala sa kanyang sarili. Inakala niya na si Tran Handi ay lumalamig sa kanya dahil siya ay buntis. Kaya naman, sinikap niyang makipag-ayos at dinala si Tran Handi sa mall. Sa pagkain, umorder siya ng maraming pagkaing mabuti para sa buntis. Lahat ng pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin ay alam na alam niya. Palibhasa, partikular siyang kumonsulta sa mga empleyadong nanganak na sa kumpanya. Pagkatapos ng maghapong pamimili, nagasgas ang paa ni Tran Handi. Naawa si Taecyeok kaya binuhat niya si Tran Handi. Pumili siya ng angkop na pares ng sapatos at isinuot sa kanya. Sa gitna ng kanilang matamis na sandali, nakasalubong nila ang matalik na kaibigan ni Ana. Nautal si Taecyeok at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Sa sandaling ito, dali-daling ipinaliwanag ni Tran Handi na siya ang kanyang assistant. Magkasama silang nagsasaliksik ng merkado. Pagkasabi nito, kinuha niya lahat ng kanyang gamit at umalis para maiwasan ang hinala. Sa sandaling ito, labis na nalungkot si Tran Handi. Pagkatapos, dali-daling lumabas si Taecyeok para hanapin siya. Ngunit matagal nang nawala si Tran Handi. Tinanong ng assistant si Tu Wilfei tungkol sa kinaroroonan ni Tran Handi. Ngunit iginiit ni Tu Wilfei na kahit mamatay siya ay hindi niya ipagkakanulo ang kanyang kaibigan. Direktang nakipag-ugnayan si Taecyeok gamit ang 2 taong extension ng kontrata ng kumpanya. Agad na sinabi ni Tu Wilfei na bumalik na si Tran Handi sa isla ng Huadiao. Pinagtawanan siya ng assistant at tinawag siyang peking kaibigan. Ngunit ipinaliwanag ni Tu Wilfei na nag-aalala lang siya na hindi ligtas si Tran Handi na mag-isa sa gabi. Sinasabing ang kasal ay ang ikalawang kapanganakan ng isang babae. Ngunit sino ba ang ayaw makahanap ng isang mabuting pamilya? Ang bagong manugang na dumanas ng maraming hindi magandang karanasan sa bahay ng kanyang asawa ay umuwi ng mag-isa upang bisitahin ang kanyang ina. Sa oras na iyon, si Inang Tran ay naglakbay na rin ng libu-libong milya patungo sa malaking lungsod upang bisitahin ang kanyang anak. Hindi sinasadya silang nagkasalubong. Kusang loob na dinala ni Tulin si Inang Tran upang tingnan ang silid kasal ng kanyang anak. Kasabay nito, sinabi niya na lahat kami sa pamilya ay gustong-gusto si Tran Handi. Lahat ay mabuti sa kanya. Tuwang-tuwa rin si Inang Tran nang marinig ito. Nang makakita ng magandang litrato sa dingding, inakala niyang ito ay isang celebrity. Ngunit hindi sinasadya na sinabi ni Tuling na iyon ay ang dating kasintahan ni Taecyeok. Biglang nalungkot si Inang Tran. Naramdaman niya na masyadong mapagbigay ang kanyang anak. Ang litrato ng dating kasintahan ng kanyang asawa ay nakasabit sa kanilang silid kasal at nakatulog pa rin siya. Sa malaking silid ng imbakan, walang ni isang damit ang kanyang anak. Mas nakakagalit pa, natuklasan niya ang kasunduan sa diborsyo ng mga ito. Naramdaman ni Inang Tran na dumanas ng matinding paghihirap ang kanyang anak. Sa galit, dinruwingan niya ang litrato ng babae. Noon lang siya kumalma. Pagkatapos ay tinanggal niya ang litrato at itinapon sa sahig. Ang malakas na ingay ay nakapagtakot din kay Tulin. Dali-dali siyang tumakbo upang tingnan. Sa pagkakataong ito, nagsinungaling si Inang Tran na kusa lang nahulog ang litrato. Kasabay nito, sinabi niyang kumukulo pa rin ang sabaw sa kusina. Umupo si Inang Tran sa kama at humagulgol. Kapag tiningnan ang kasaysayan ng pag-uusap sa kanyang anak, lahat ay magandang balita at walang masamang balita. Lalo itong nagpasakit sa puso ni Inang Tran. Hindi niya mapigilang umiyak ng malakas. Sa oras na ito, nagpupulong si Taecyeok sa kumpanya. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, dumating si Taecyeok sa isla ng Huadiao upang hanapin ang kanyang asawa. Sinisi niya si Tran Handi dahil sa hindi pagtrato sa kanya bilang bahagi ng pamilya. Hindi bababasa kapag masama ang pakiramdam niya. Bilang isang asawa, dapat siya ang unang makaalam. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanyang asawa ang mensahe mula sa biyenan niya. Matapos basahin ang mensahe, hawak ni Tran Handi ang telepono sa kanyang kamay habang patuloy na umaagos ang luha. Agad na niyakap ni Taecyeok si Tran Handi at tahimik na nanatili sa tabi niya. Kaya naman, si Tran Handi at Taecyeok ay magkasamang nag-alaga sa anak ng pinsan. Nagluluto si Tran Handi habang karga naman ni Taecyeok ang sanggol sa isang tabi. Lumapit pa siya upang ayusin ang buhok ni Tran Handi. Para silang isang matamis at mainit na pamilya ng tatlo. Hindi ba ito ang buhay may asawa na pinapangarap ng marami? Pagkatapos magluto, inalagaan ulit
ulit ni Tran Handi ang sanggol. Si Tichyuk naman ang kusang loob na lumapit at sinubuan siya. Pinaalalahanan pa niya si Tran Handi na huwag lang intindihin ang anak ng iba at kalimutan na mayroon din siyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Excited si Tran Handi sa paglabas ng sanggol. Ngunit kasabay nito, natatakot din siya sa pagdating ng araw na iyon. Tinanong niya si Tichyuk kung kailan sila magfa-file ng diborsyo. Pagkatapos ba manganak o pagbalik ni Ana? Sa sandaling ito, kinabahan si Tichyuk at hindi niya alam ang isasagot. Ngunit ipinangako niya kay Tran Handi na hanggang kailangan niya ang kanyang balikat. Maaari siyang sumandal anumang oras. Umagang-umaga, paggising ni Tichyuk at nakita si Tran Handi sa kanyang mga bisig, kusa siyang napangiti. Para mas komportable ang pagtulog, nagpalit ng posisyon si Tran Handi at humarap kay Tichyuk. Pagkatapos ay patuloy siyang natulog ng mahimbing. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa huli ay hindi na niya mapigilan ang sarili na halikan ito. Papunta na sana si Tran Handi sa sarili niyang kama para matulog, ngunit hinila siya ni Tichyuk pabalik at niyakap. Malambing din niyang hinalikan ang kanyang noo. Ito ang unang pagkakataon na nagkasama silang dalawa sa iisang kumot. Nalaman nilang pagdating nila sa bahay kaninang umaga, napalitan na ang litrato ni Ana sa dingding ng litrato ng isang sanggol. Akala ni Tulin magagalit si Tichyuk, kaya kinabahan siyang ipaliwanag na si Inang Tran ang nagpalit. Nagmagandang loob pa si Tran Handi na ibalik ang litrato. Naalala ang mensahe mula sa kanyang biyenan. Alam din ni Tichyuk ang paghihirap sa puso ni Tran Handi. Pagkatapos ay sinabi niya na mas mainam na ganito na lang. Hindi inaasahan ni Tulin na hindi magagalit si Tichyuk. Nagpasalamat din ng husto si Tran Handi kay Tulin. Dahil sa tuwing nakikita niya ang litratong iyon, pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nagnakaw ng kasintahan ng iba. Pagkatapos ay tinawagan ni Tran Handi si Inang Tran. Pinaalalahanan niya ang kanyang anak na kung may nararamdaman siyang sama ng loob, sabihin lang sa kanya. Sasabihin niya sa lahat na ang kanyang anak ay hindi madaling apihin. Labis na naantig si Tran Handi. Kinabukasan, bumalik din si Lola Wang mula sa ibang bansa. Nagpunta sina Tran Handi at Lin Chao upang gumawa ng pottery. Nang makita ni Tichyuk na muling lumitaw si Lin Chao sa kanyang bahay, nagselos siya. Sinabi ni Lola Wang sa kanyang apo na dalhin ang kanyang asawa sa auction. Ngunit naisip ni Tran Handi na hindi nararapat na lumabas silang dalawa sa publiko, kaya sinabi niyang mag-isa na lang siya. Ngunit iginiit pa rin ni Tichyuk na dalhin siya doon. Sinabi ni Lola Wang kay Tran Handi na ipa-auction ang kanyang unang gawa. Kasabay nito, sinabi niya na magtiwala sa kanyang sarili. Sa auction, pinuri ni Lin Chao ang gawa ni Tran Handi at handang magbayad ng 100,000 yuan para bilhin ito. Ngunit si Tichyuk ayaw magpatalo, baliw na nagpataas ng presyo kay Lin Chao. Sa huli, nabili ang gawa ni Tran Handi sa halagang 1,000,000 yuan. Sa pananaw ni Tichyuk, ito ay isang napakawalang halagang kayamanan. Sa gabi, nagkaroon ng seryosong pag-uusap si Lola Wang at Tran Handi. Pinayuhan siya ni Lola Wang na ang sinseridad ni Tichyuk ay makikita sa nangyari ngayon. Ngunit pakiramdam pa rin ni Tran Handi na inagaw niya ang sakay Ana. Sinabi ni Lola Wang sa kanya na hindi bagay si Ana. Naniniwala si Lola Wang na tama ang kanyang paningin. Sa araw na iyon, sumama si Tichyuk kay Tran Handi sa prenatal training. Nilalang din niya na magkapareho sila ng kaarawan. Sinabi rin niya na sa bawat kaarawan niya, makakasama niya ito. Ngunit sinabi rin ni Ana kay Tichyuk na ngayon, mag-ensayo siya ng mas matagal upang makabalik para salubungin ang kanyang kaarawan. Nag-alinlangan si Tichyuk ng matagal bago tuluyang nagpasya na salubungin ang kaarawan kasama si Ana. Nang makita ang malungkot na mukha ni Tran Handi, dinala siya ni Lin Chao sa restaurant kung saan taon-taong nagdiriwang ng kaarawan si Tichyuk at Ana. Tumingin sa dingding na may mga bakas ng kanilang kaligayahan, sinabi ni Tran Handi sa waiter na ipasa ang kanyang regalo kay Tichyuk. Mag-isa siyang nakaupo at gusto niyang makita ang masayang mukha ng kanyang asawa kapag natanggap ang regalo. Ngunit inakala ni Tichyuk na iyon ay regalo ni Ana para sa kanya. Sa pagtingin sa nakangiting mukha ng kanyang asawa, ngumiti rin si Tran Handi ng masaya. Matagal nang nag-anunsyo ang host sa entablado, ngunit hindi pa rin lumalabas si Ana. Alam ni Tichyuk na napako na naman siya. Nakita ni Tran Handi na nakaupo sa isang tabi ang pagkabigo ng kanyang asawa. Hindi niya kayang hayaang mag-isa si Tichyuk sa kanyang kaarawan. Kaya, sinuot niya ang teddy bear costume at umakyat sa entablado. Ang kanyang masiglang sayaw sa wakas ay nagpangiti kay Tichyuk. Sa pagtatapos ng programa, dumating din si Tichyuk sa dressing room upang magpasalamat. Ngunit hindi niya alam na ang taong nasa harapan niya ay ang kanyang asawa na labis na nagmamahal sa kanya. Sa pagkagat ng pagkain na inilagay ng tiyahin, nalasahan niya ang lasa ng kanyang ina. Hinanap ni Tran Handi ang address at nakita ang kanyang ina na abala doon. Alam niyang dumating ang kanyang ina sa Shanghai dahil sa kanya. Lumabas na libu-libong milya ang nilakbay ni Inang Tran upang makita ang kanyang anak, ngunit nalaman niyang hindi maayos ang buhay ng kanyang anak. Kaya, nagpasya siyang manatili sa tabi ng kanyang anak at maging suporta niya. Nalaman din ni Tichyuk na ang kanyang puso ay nakatuon na kay Tran Handi. Seloso niyang binalaan si Lin Chao na lumayo sa kanyang asawa. Ngunit sinabi ng kabilang panig na wala siyang karapatan. Ipinangako ni Tran Handi ang kanyang dot upang bigyan siya ng regalo. At sinamahan pa niya ang ibang babae sa kaarawan. Ang ganoong tao ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ni Tran Handi. Tinanong ni Tichyuk kung saan ipinangako ni Tran Handi ang kanyang dote. Ngunit malinaw na ayaw ni Lin Chao na tubusin niya ito. Upang makabawi
pambawi sa hindi niya pagdalo sa kaarawan ng kanyang asawa, dinala ni Taecyeok si Tran Handi sa amusement park. Kasabay nito, tinulungan din niya itong tubusin ang kanyang dote. Hinanap niya ang lahat ng pawn shop sa loob ng 10 milya at nakita niya ito. Sa puso ni Tran Handi, nakaramdam din siya ng init. Natapos ng dalawa ang lahat ng laro sa amusement park. Sinabi ni Taecyeok na sa susunod ay dadalhin din niya ang kanilang mga anak dito. Lubhang ikinatuwa ito ni Tran Handi. Agad-agad, tumawag ang pinsan upang sabihin kay Tran Handi na hinimatay ang kanyang ina. Nagmadali silang dalawa patungo doon. Nagising din si Ana mula sa ospital. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang matalik na kaibigan. Nakita raw niya si Taecyeok na namimili kasama ang ibang babae. Bagaman ipinaliwanag ng babae na isa lang siyang assistant. Ngunit ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na hindi simple ang bagay na ito. Pinayuhan niya si Ana na bantayan ang kanyang nobyo. Matapos umakyat sa entablado, si Ana ay nasa hindi matatag na kalagayan kaya siya nahimatay. Nang magising siya, doon lang niya napagtanto na nakalimutan niya ang kaarawan ng kanyang nobyo. Tinawagan agad ni Ana si Taecyeok, ngunit diretsahan niyang ibinaba ang tawag. Sa pagkakataong ito, lalong nakaramdam ng pagkabalisa si Ana. Binisita ni Taecyeok at Tran Handi si Inang Tran. Sinadya ni Inang Tran na papuntahin ang kanyang anak na babae upang bumili ng pagkain at pinatili si Taecyeok. Pagkatapos ay itinapon niya ang unan sa kanya. Pinagalitan niya ito dahil hindi pa sapat ang paglalagay ng larawan ng dating nobya sa kanilang silid kasal. Pumirma pa siya ng kasunduan sa diborsyo ng maaga. Ginagamit ba niya ang aking anak upang magkaanak? Nanginginig si Taecyeok sa takot sa senaryong ito. Sa kabutihang palad, bumalik si Tran Handi ng maaga dahil sa pag-aalala. Sa pagdating sa bakuran, sinabi ni Tran Handi sa kanya na mananatili siya doon sa loob ng ilang araw upang alagaan ang kanyang ina. Kusang nag-alok din si Taecyeok na manatili kasama niya. Sinabi rin niya na ang kasunduan sa diborsyo ay ang pinakamasamang bagay na nagawa niya. Nais niyang tuparin ang hiling ni Tran Handi. Kapag isinilang na ang sanggol, ang kanilang tatlong pamilya ay magiging masaya ng magkasama. Nakarinig nito, nakaramdam ng ginhawa si Inang Tran. Pagdating ng gabi, niyakap ni Taecyeok si Tran Handi habang natutulog. Pakiramdam niya, ang kaarawan ngayong taon ay mas makahulugan kaysa kailanman. Maagang nagising ang mag-asawa at nakita si Inang Tran na nakabili na ng pagkain. Nag-aalala si Tran Handi sa kalusugan ng kanyang ina. Umaasa siyang isasara nito ang tindahan sa loob ng isang araw. Ngunit naisip niya na bagong dating lang siya, kaya hindi niya ito maisara. Kaya, agad na nag-alok si Taecyeok ng tulong. Sinadya ni Inang Tran na sabihin sa kanya na mahirap gumawa ng pansit. Ngunit inakala ni Taecyeok na mas madali iyon kaysa pamahalaan ang isang kumpanya. Ngunit nang talagang sinimulan niya itong gawin, tinalikdan niya ang ideyang iyon. Sa pagkakataong ito, umaasa si Tran Handi na maaari silang mamuhay ng ganoong simpleng buhay. Ngunit biglang natapos ang masayang panahong iyon nang bumalik si Ana sa China. Dumating ang bagong kasal sa kumpanya upang maghatid ng pananghalian ng pag-ibig. Ngunit bigla niyang nakita ang dating nobya ng kanyang asawa na sumugod sa kanyang mga braso. Bagaman libu-libong beses nang na-imagine ni Tran Handi ang eksenang ito. Ngunit nang makita niya ito sa kanyang sariling mga mata, hindi pa rin niya ito matagalan. Kaya, tumalikod siya at tahimik na umalis. Nais habulin ni Taecyeok, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Ana at ayaw bumitaw. Kusa rin siyang nag-alok na magpakasal kay Taecyeok, ngunit tinanggihan siya nito. Ipinagtapat ni Taecyeok kay Ana na kasal na siya. Bukod dito, may anak pa silang dalawa. Matapos kumalma, sinabi ni Ana na labis siyang ninaligtaan sa loob ng mga taon. Hanggang di makipagdiborsyo si Taecyeok sa babaeng iyon, handa siyang isuko ang lahat. Maaari pa nga niyang ituring ang anak ng babaeng iyon bilang sarili niyang anak. Diretsahang itinanggi ni Taecyeok ang nakakatawang pag-iisip nito. Nakiusap si Ana na manatili siya, ngunit malupit siyang iniwan ni Taecyeok. Pagkaalis, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Pakiramdam niya ay isa siyang halimaw. Ano man ang kanyang piliin, masasaktan niya ang babaeng labis na nagmamahal sa kanya. Nakabili si Lin Chao ng isang peres ng ceramics para kay Tran Handi. Maingat niyang tinitigan ang perpektong gawa. Bigla niyang napansin na may basag ang gitnang bahagi. Ang eksenang iyon ay nagpaiyak kay Tran Handi. Medyo nalito si Lin Chao nang makita ito. Agad siyang humingi ng paumanhin at nangako na aayusin ito. Naniniwala naman si Tran Handi na ang anumang mangyayari ay mangyayari. Kinagabihan, nag-iisa si Ana na naglalakad sa kalye na parang tuliro. Bakit nawala ang pag-ibig ko habang hinahabol ko ang aking mga pangarap? Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Taecyeok. Paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip ang masayang tagpo nilang dalawa. Nahimatay si Ana sa kalye dahil hindi niya matiis ang sakit. Sinabi ni Taecyeok sa kanyang asawa na inamin na niya ang lahat kay Ana. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Sa pagtingin sa namamagang mata ni Tran Handi, labis siyang nasaktan. Sinabi ni Tran Handi sa kanyang asawa na takot siya kapag nagising siya. Kailangan niyang umalis sa lugar na ito. Agad siyang niyakap ni Taecyeok at sumumpa na mula ngayon ay hindi na niya ito paiyakin.
Isang tawag sa hating gabi ang sumira sa kanilang matamis na panaginip. Ibinabao ng nurse na hinimatay si Anna. Nasa ospital na siya ngayon. Kailangang makipag-ugnayan agad sa kanyang pamilya upang ayusin ang mga kaugnay na pamamaraan. Natatakot si Taecyeok na baka mag-isip ng masama si Tran Handi. Sinabi niya kay Tran Handi na walang kamag-anak si Anna dito. Hindi niya pwedeng hindi puntahan. Agad na hinimok ni Tran Handi ang kanyang asawa na mabilis na pumunta sa ospital. Ngunit nanatili siyang gising buong gabi. Hindi inaasahan na paggising ni Anna ay nagkaroon siya ng selective amnesia. Ang kanyang kasalukuyang alaala ay huminto sa cruise ship. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sinabi ng doktor kay Taecyeok na hindi na makakayanan ng pasyente ang anumang karagdagang trauma. Kung maayos ang pangangalaga, maaaring bumalik ang alaala sa maikling panahon. Talagang nagpahirap ito kay Taecyeok. Hindi niya alam kung paano ito harapin. Kaya sinabi niya kay Tran Handi na ulila si Anna mula pa noong bata pa siya. Kahit na labis na nasasaktan si Tran Handi, pinapunta pa rin niya ang kanyang asawa para alagaan si Anna. Naisip ni Tran Handi na ang lahat ng nangyari kay Anna ay dahil sa kanila. Lubos din itong ikinatuwa ni Taecyeok. Pagkatapos, dinala niya ang tanghalian at damit para kay Anna. Labis na natuwa si Anna. Sa pagtingin sa kanyang matamis na ngiti, medyo naramdaman din ni Taecyeok ang damdamin. Sa sandaling ito, nagmungkahi si Anna na bisitahin si Lola Wang. Sa pagkakataon na rin upang pag-usapan ang kanilang kasal. Hindi alam ni Taecyeok kung paano ipapaliwanag. Nagdahilan siya na may gagawin at umalis. Nakita ng kanyang assistant ang kanyang pagdurusa at pinagsabihan siya. Isang babaeng buntis ang pumunta sa bahay ng kanyang karibal upang maging yaya. Araw-araw nakikita niya ang kanyang asawa at ang ex-girlfriend nito na nagpapakita ng pagmamahal sa harap niya. Hindi niya maiwasang hangaan ang kabaitan niya. Si Tran Handi pa nga ay umakyat sa upuan upang masipag na maglinis. Natakot si Taecyeok at dali-dali siyang niyakap para ibaba. Pinagalitan niya agad si Handi dahil buntis na umakyat pa rin. Hindi sinasadyang narinig ito ni Anna. Nakita ni Anna na buntis si Handi ngunit pumunta pa rin upang magluto at maglinis kaya bigla siyang nakonsensya. Siya mismo ang nag-alok kay Handi na manatili para sa hapunan. Si Taecyeok ay naghihintay sa kanyang asawa sa ibaba. Ngunit matagal na siyang naghintay ngunit hindi pa rin siya bumaba. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa kanya na nagsasabing naghihintay siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Handi sa kanyang asawa na umuwi muna. Ibinahagi ni Anna ang kanyang kwento ng pag-ibig sa kanya bilang isang kaibigan. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkaibigan sila sa unang tingin sa isang bar. Araw-araw ay tinatrato siya ng kanyang kasintahan na parang bata. Kung balang araw ay maghiwalay sila, hindi niya alam kung paano pa mabubuhay. Bago umalis, pinasalamatan ni Anna si Tran Handi sa kanyang pagsasama. Dahil pakiramdam niya ay napakalungkot kapag nag-iisa. Natatakot pa nga siya ng kaunti. Ibinigay din ni Tran Handi ang kanyang agimat kay Anna. Umaasa siyang magdudulot ito ng swerte sa kanya. Ilang oras nang naghihintay si Taecyeok sa ibaba. Sa wakas ay nakita rin niya ang kanyang asawa na bumaba. Gusto niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang babae. Ngunit hindi sinabi ni Tran Handi ang lahat. Pakiramdam niya may ilang bagay na hindi masabi. Ayaw ni Taecyeok na alagaan ng kanyang asawa si Anna. Masyado itong mahirap. Ngunit naisip ni Tran Handi na pagluluto lang ito. Umaasa rin siyang mababayaran ang utang sa kanyang puso. Napanaginipan ni Anna kinagabihan. Napanaginipan niyang nakipaghiwalay ang kanyang kasintahan sa kanya. Biglang nagising si Anna at napagtanto na tila nawalan siya ng alaala. Para salubungin ang pagdating ng sanggol, maingat na inayos ni Tran Handi ang silid ng sanggol. Si Chatulin ay abala rin sa pagtulong sa kanya sa paglilipat ng mga gamit. Nagreklamo rin siya na hindi inaalagaan ni Taecyeok ang mga buntis. Maging ang Lola Wang ay hindi na rin makatiis. Biglang natuklasan ni Tulin ang record ni Taecyeok. Hindi niya akalain na ang kanyang apo na laging may malamig na mukha ay makakaawit ng lulabi para sa bata. Pagdating ng tanghali, muling kumain ng tanghalian si Anna kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit nagsinungaling si Taecyeok na mayroon siyang meeting. Ngunit malinaw na nakita ni Anna na sumakay siya sa kotse at umalis. Kaya tahimik siyang sumunod sa likod. Pagdating sa ospital, nakita niya ang kanyang kasintahan na sinasamahan si Tran Handi sa yoga class. Tila naintindihan na ni Anna ang lahat. Biglang naglabasan ang bawat eksena sa kanyang isipan. Sabay-sabay na nagbalik ang lahat ng alaala. Naisip ni Taecyeok na malapit nang gumaling si Anna. Plano niyang dalhin ang kanyang asawa sa isang biyahe sa susunod na ilang araw. Ito rin ang labis na ikinabigla ni Tran Handi. Naligaw si Anna pauwi. Ipinangako niyang hindi niya hahayaang magtagumpay si Tran Handi. Babawiin niya ang lahat ng sa kanya. Kinabukasan, nang dumating si Tran Handi para magluto ng hapunan, direktang sinabi ni Anna na bumalik na ang kanyang alaala. Inisip niyang hindi mahal ni Taecyeok si Tran Handi, kundi ang sanggol lamang sa kanyang sinapupunan. Naniniwala si Anna na siya ang makakasama ni Taecyeok sa hinaharap. Siya rin ang magpapalaki sa bata. Para sa anak, hindi na duwag si Tran Handi. Nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang
kanyang kinabukasan at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit desidido si Ana na patunayan kay Tran Handi kung sino talaga ang mahal ni Taecyeok. Pagkatapos ay inimbitahan ni Ana si Taecyeok na magkita sa lumang lugar sa gabi. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Tran Handi na saksihan kung sino talaga ang mahal ni Taecyeok. Isinalaysay ni Tran Handi ang kwentong ito kay Lin Chao. Nang makita ang kanyang kalungkutan, alam ni Lin Chao na walang tiwala sa sarili si Tran Handi. Kaya, kusang loob siyang sumama sa kanya at nasaksihan din ni Tran Handi ang matalik na kilos ng dalawa. Labis na naghirap ang babaeng ito upang magsanay ng isang magandang dula. Binigyan niya ang kanyang dating kasintahan ng isang halik ng swerte. Nakaramdam din ng sakit si Tran Handi nang makita ang eksenang ito mula sa malayo. Alam niyang siya ay isang pangit na pato na sa huli ay natalo ng puting sis. Ngunit hindi niya alam na, sinabi na ni Taecyeok kay Ana na mayroon na siyang Tran Handi. Nang makita na wala ng pag-asa, iminungkahi ni Ana kay Taecyeok na kumain sila ng huling pagkain. Hindi maintindihan ni Tran Handi kung bakit siya umiyak. Nang makita ito, inila siya ni Lin Chao palayo sa malungkot na lugar na ito. Bagaman malungkot si Tran Handi, alam niyang inagaw niya ang kaligayahan ni Ana. Maaga o huli, kailangan niya itong ibalik. Si Lin Chao ay nasa tabi niya at inalo siya. Ano man ang mangyari sa hinaharap, bibigyan niya si Tran Handi at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ng isang tahanan. Si Ana, na malinaw na nagtagumpay, ay sadyang sinabi kay Taecyeok. Palaging nakaramdam si Tran Handi ng sama ng loob tungkol sa kasunduan sa diborsyo. Sana ay sirain niya ito upang pakalmahin si Tran Handi. Agad ding naramdaman ni Taecyeok na napakawalang pakialam niya. Kaya, agad siyang tumawag kay Abogadong Shen at inutusan itong muling buuin ang prenuptial agreement na protektahan ang mga karapatan ni Tran Handi at ng mga bata sa pinakamahusay na kondisyon. Dahil naniniwala siyang magsasama sila hanggang sa pagtanda. Umaasa si Taecyeok na mailipat ni Abogadong Shen ang kasunduan kay Lola Wang bago ang party ng kanyang lola. Gusto niyang bigyan ng sorpresa ang kanyang asawa. At narinig ni Ana ang lahat. Bumalik si Taecyeok sa kanyang upuan at pinilit si Ana na uminom ng alak. Sa madaling panahon, nalasing na siya at hindi na alam ang direksyon. Dinala siya ni Ana pauwi sa kanyang bahay. Sinadya pa niyang patayin ang telepono ni Tran Handi. Naghihintay si Tran Handi sa pag-uwi ng kanyang asawa. Malabo siyang tumingin sa estatwa ng kasal ng dalawa. Maya-maya, nakatulog si Tran Handi habang nakikinig sa oyain na inirecord ni Taecyeok para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinadya ni Ana na tawagan si Tran Handi upang sunduin si Taecyeok kinaumagahan. Sinabi pa niya sa kanya na walang nangyari. Masyado lang silang nakainom kagabi. Nagkatabi sila at nagbalik tanaw sa maraming magagandang alaala sa nakaraan. Ngunit ang puso ni Tran Handi ay parang pader. Hindi na siya makahinga. Pagkatapos ay naunang umalis si Ana upang dumalo sa birthday party ni Lola Wang. Nagising si Taecyeok at pumunta sa sala, ngunit nakita ang kanyang asawa na nakaupo doon. Dali-dali niyang ipinaliwanag na masyado siyang nakainom kagabi. Malinaw na sinabi na niya kay Ana. Mahigpit niyang niyakap si Tran Handi at inilarawan ang masayang buhay pamilya nilang tatlo sa hinaharap. Ngunit si Tran Handi ay wala pa ring tiwala sa sarili. Hindi siya naniniwala na mamahalin siya ni Taecyeok sa ganoong kabilis na panahon. Pinayuhan ni Tran Handi si Taecyeok na huwag gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan niya. Pagkatapos, umalis na siya patungo sa party. Matapos magbihis, pinayapa ni Tran Handi ang kanyang sarili na kalimutan ang lahat ng hindi magandang nangyari. Muling tahimik na lumitaw si Ana sa harap ni Tran Handi. Nagkunwari siyang binabati sila ni Taecyeok na sa wakas ay bumalik na sa tamang direksyon. Bilang pagbati, naghanda rin si Ana ng red wine. Habang hindi nakatingin si Tran Handi, sinadya niyang buhusan ng alak ang kanyang damit. Agad na tumakbo si Tran Handi sa banyo. Sa sandaling iyon, nagpadala na si Abogadong Shen ang tao upang maghatid ng binagong kontrata sa kasal. Dahil dito, ginamit ni Ana ang pagkakataong ito upang palitan ang pakete. Bumalik si Tran Handi at binuksan ang file, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang taong nangako na gugugulin ang buong buhay niya sa tabi niya ay biglang nagbuhos ng malamig na tubig sa kanya. Nagdagdag pa si Ana ng gatong sa apoy, binasa ito sa kanya. Hindi lang gustong agawin ni Taecyeok ang anak ni Tran Handi kundi pati na rin ang karapatan niyang bisitahin ang bata. Hindi na makatiis si Tran Handi sa panggigipit na ito. Galit na galit niyang tinanggal ang kanyang singsing sa kasal at pinunit ang kontrata sa kasal. Sa wakas ay nagpakita rin ng matagumpay na mukha si Ana. Sa pagkakataong ito ay nagkahiwalay na sila. Ito na rin ang kanilang huling paalam. Ang babaeng walang malay na bagong gising ay nakita ang kanyang asawa na nagmamadaling pumirma sa papel para sa pagpapalaglag ng sanggol. Hindi inaasahan ni Handi na gusto siyang hiwalayan ng lalaking ito. Paano siya naging malupit na sirain ang sarili niyang anak? Umiyak siya ng malakas at nagmakaawa na isusuko niya ang lahat pagkapanganak ng sanggol. Lalayo siya agad at hindi sila guguluhin. Ngunit patuloy rin na walang awa si Taecyeok na pumirma sa kumpirmasyon para sa pagpapalaglag ng sanggol. Nakahiga sa operating table, desperadong nagmakaawa si Handi sa doktor na huwag alisin ang sanggol.
Dahil sa epekto ng pampamanhid, dahan-dahan siyang nawala ng malay. Pagkagising, napagtanto rin ni Handy na nawala na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napasigaw siya sa pag-iyak, sinisisi ang sarili na hindi niya naprotektahan ang sanggol. Ang sanggol ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang makita ang mundong ito. Ang utak ng likod ng nangyari ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Sinubukan ni Ana na pigilan si Tichyuk sa paghabol kay Handy. Bilang resulta, itinulak siya ni Tichyuk at hindi sinasadyang tumama sa sulok ng mesa. Napaupo si Ana sa sahig sa sobrang sakit, ngunit walang lumapit upang tulungan siyang makatayo. Inisip nilang lahat na karapat-dapat siya doon. Mabilis na tumakbo si Tichyuk para lang maabutan si Handy. Ngunit si Handy na galit ay ayaw makinig sa kanyang paliwanag. Umaasa lamang siya na palalayain siya nito at ang sanggol. Sinubukan ni Handy na tumakas at nabangga ng isang mabilis na sasakyan at bumagsak sa lupa. Nakita niyang walang galaw ang kanyang asawa sa lupa at nawalan ng ulirat si Tichyuk. Nang bumalik ang kanyang katinuan, dali-dali niyang binuhat ang kanyang asawa at kumarera papunta sa ospital. Sa oras na ito, tila maging ang langit ay umiiyak para sa kanilang magulong relasyon. Samantala, nagising din si Ana sa higaan ng ospital. Ang pagkakabangga ay nagdulot ng pinsala sa kanyang balakang at buto sa singit. Hindi na siya magkakaroon ng anak pagkatapos nito. Hindi inaasahan ni Ana na napakabilis ng pagdating ng kanyang karma. Ngunit kung alam niya lang, bakit niya pa rin ginawa ito sa simula. Nang makita si Tran Handy na umiiyak ng ganun, nag-alala rin si Ana at sumunod sa likuran niya. Palaging sinisisi ni Handy ang sarili niya dahil hindi niya naprotektahan ang bata. Hindi rin siya kayang harapin ni Ana. Sa oras na ito, si Handy na inosente ay nakaramdam pa rin ang pagkakasala kay Ana. Alam ni Ana na sa kalagayan niya ngayon ay tuluyan na siyang natanggal sa laro. Kaya, pinakiusapan niya si Handy na alagaan ng maayos si Tichyuk. Ngunit hindi niya alam na hindi na kayang harapin ni Handy si Tichyuk ngayon. Hanggang sa makapunta si Tichyuk sa silid ng sanggol, tiningnan niya ang lahat ng inihanda ni Handy para sa kanyang anak at binuksan ang diary na isinulat ng kanyang asawa. Nakasulat doon ang bawat check-up ng sanggol kasama ang mga pag-uusap ng dalawa. Hindi napigilan ni Tichyuk ang umiyak. Nagpadala siya ng mga mensahe kay Handy nang hindi niya alam na na-blacklist na pala siya. Dumating si Lin Chao upang aliwin si Handy at inalok na dalhin siya sa ibang bansa, sa isang malayong lugar at kalimutan ang lalaking iyon, magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi matiis ni Handy na lumayo sa kanyang ina. Umaasa si Inang Tran na ititigil na ng kanyang anak ang paghingi ng paumanhin at muling mahanap ang masaya at maligayang Handy noon. Isang di pagkakaunawaan ang naging dahilan upang manirahan ang asawa sa isang maliit na bahay sa kabila ng karagatan. Palagi siyang nakasimangot sa unang linggo. Sa ikalawang linggo, handa na siyang magsalita. Sa ikatlong linggo, sa wakas ay nagpasya siyang lumabas at maglakad-lakad. Dinala siya ni Lin Chao sa sikat na fountain upang magdasal. Dahan-dahan ay ngumiti si Handy. Nang malaman ni Ana na umalis na si Handy, kusa siyang bumisita kay Lola Wang. Gusto rin niyang alagaan sila at bumalik kay Tichyuk. Agad na pinalayas ni Chatulin si Ana. Kasabay nito ay idineklara na si Handy lang ang kinikilala niyang nag-iisang apo na asawa ng pamilya Wang. Simula nang umalis si Handy, palaging malungkot din si Lola Wang. Ayaw na niyang pansinin ang kahit ano at si Tichyuk naman ay araw-araw na pumupunta sa kwarto ng sanggol. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga sticky notes na isinulat ni Handy para sa kanya. Sa wakas ay naunawaan na rin niya ang kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam na siya ang pinakatanga. Gusto ng assistant niya na hingin ang address ni Tran Handy kay Tugih. Ngunit hindi lang siya nabigo kundi binugbog pa siya ni Tugih. Hindi napigilan ng assistant na payuhan ang kanyang amo. Ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na malamang na gusto ni Tran Handy na tumakas at walang sinuman ang makahanap sa kanya. Sa oras na ito, muling hinanap ni Ana si Tichyuk. Umaasa siyang magkasundo silang dalawa. Ngunit hindi mabura ni Tichyuk ang imahe ni Handy mula sa kanyang puso. Umaasa si Ana na huwag niya siyang iwan. Niyakap niya ng mahigpit si Tichyuk at umaasa na bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Sila noon ang mag-asawa na kinaiinggitan ng lahat. Kung wala si Tran Handy, wala sana ang lahat ng nangyayari ngayon. Ngunit malamig na sinabi ni Tichyuk sa kanya na huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Sa gabi, malungkot siyang lumabas para uminom upang malampasan ang mga araw na wala si Handy. Sa kanyang kalabuan, minsan ay napagkakamalan niya ang mga dumadaan na si Handy. Nang araw na iyon, dinala ni Lin Chao si Handy upang bisitahin ang bahay ng isang matandang kaibigan. Partikular na nagustuhan ni Handy ang tasa ng tsaan ng matanda. Pagkatapos ng pagsusuri, nagkataon na tumugma sa mga ideya ng matanda, kaya bilabis siyang natuwa. Pagkatapos, sinabi niya kay Handy ang kanyang tunay na pagkatao. Alam ni Lin Chao na matagal nang gustong kumuha ng disipulo ni Trung Shanlong. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ipakilala si Handy. Lubos na pinuri ng matanda ang kanyang talento, kaya pumayag siya. Samantala, si Ana naman ay ganoon pa rin, araw-araw na nagdadala ng pagkain kay Tichyuk. Naniniwala siya na balang araw ay mapapakilos niya ang lalaking ito. Ngunit hindi pa rin nagbigay pansin si Tichyuk. Sa isang iglap, lumipas ang 3 taon, at sa wakas ay pinirmahan ni Tichyuk ang papeles ng diborsyo. Sa kabilang panig ng mundo, naging isang sikat na ceramic artist si Handy. Ang kanyang mga gawa
dalawa ay napili rin para sa auction sa darating na araw. Palaging tahimik na kasama niya si Lin Chao. Nang araw na iyon, sa wakas ay nagkaroon din siya ng lakas ng loob na magtapat ng pag-ibig kay Handi. Nakatingin ang isihi sa isang piraso ng porselana. Ang masayang alaala niya sa kanyang dating asawa ay biglang bumalik sa kanyang isip. Hindi inaasahan ni Handi na muli niyang makikita ang kanyang matalik na kaibigan ng napakabilis. Personal pa siyang pumunta sa pintuan at nagpadala ng thank you card. Nang bumalik si Tichyuk, umalis na si Handi. Muling nagkahiwalay ang dalawa. Nang matuklasan ni Tichyuk na ang huling pirma ay kay Tran Handi, napatulala siya. Dali-dali siyang pumunta sa exhibition hall upang tanungin si Ryan tungkol sa address ni Handi. Ngunit nang dumating siya sa sayawan, nakita niyang nagtatapat ng pag-ibig si Lin Chao ay Handi sa gitna ng entablado. Bagamat hindi sumagot si Handi, sa gilid ay galit na galit si Tichyuk kaya itinumba niya ang mesa. Nagkataon na may tumawag kaya kinailangan pansamantalang umalis ni Lin Chao. Sinamantala rin ni Tichyuk ang pagkakataong ito upang pilitin si Handi na makasayaw siya. Ang bastos na kilos na iyon ay nagpaisip kay Handi na nakatagpo siya ng isang manya. Pagkatapos ay sinipa niya ang lalaki at umalis. Ngunit hindi sumuko si Tichyuk at patuloy siyang sinundan. Nang makita niyang tinanggal ni Handi ang maskara, kumuha siya ng litrato upang mas makita ng mabuti. Hindi inaasahan ni Tichyuk na ang dating mahiyain na babae ay naging aktibo na ngayon. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya maalis ang tingin sa kanya kahit isang segundo. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niyang nawala na si Handi. Nagmadali si Tichyuk na lumabas para hanapin. Ang resulta, pagbalik niya, sinabugan siya ni Handi ng pepper spray sa mukha. Binalaan pa niya ito na kapag sinundan pa siya, tatawag siya ng pulis. Natakot si Tichyuk na baka matakot niya ito, kaya hindi na niya ito sinundan. Pagbalik niya sa bahay, muling nagselo si Tichyuk. Hindi niya inaasahan na si Lin Chao pala ang kasama ni Handi sa loob ng 3 taon. At sa mga araw na wala siya, hindi nasira si Handi kundi lalo pa siyang naging kaakit-akit. Tinitingnan ni Tichyuk ang maskara at hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. Hindi niya alam kung nagsiselo siya, naiinggit o nagsisisi. Sa gabi, napanaginipan din ni Handi ang lalaking nakamaskara. Bigla siyang nagising mula sa kanyang panaginip. Palaging nararamdaman ni Handi na pamilyar ang taong iyon. Kinabukasan, nakipagkita si Ryan sa autor ng akdang Leonian. Nagkita silang dalawa sa bahay ng Makata. Nang dumating si Handi sa pinag-usapang lugar, nabalitaan niyang umalis na ang kausap. Nag-iwan lamang siya ng isang calling card. Hindi niya inaasahan na ang isang maliit na bagay ay magdadala ng labis na panghihinayang at kalungkutan. Palagi siyang tahimik na magpapala sa kanya. Dali-daling hinabol ni Tran Handi ngunit hindi niya ito nakita. Hindi niya sinasadyang napunta sa parehong lugar kung saan naroon si Tichyuk. Mula sa likod, agad niyang nakilala ang sumusunod sa kanya kagabi. Mabilis siyang lumapit at pinigilan ito ng 2 kamay. Ngunit nang lumingon si Tichyuk, natigilan si Handi. Gusto lang niyang tumakas ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa hagdan. Takot na sumigaw si Tichyuk sa pangalan ni Tran Handi. Buti na lang at maliit lang nagasgas, napilay siya. Agad siyang niyakap ni Tichyuk sa isang dominanteng paraan. Pinagalitan siya ni Handi at tinawag siyang manyak. Hindi ito pinansin ni Tichyuk. Sa halip, kinumpirma niya na ang kanyang kasalukuyang pag-ugali ay akma sa pamantayan ng manyak. Dominante siyang binuhat si Handi papunta sa kwarto. Akala niya ay masasamantala ni Tichyuk ang pagkakataong ito upang lupigin si Handi. Ngunit nang pag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa sanggol at sa kasunduan sa diborsyo, muling bumagsak si Handi. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dahil sa kasunduan na sinaktan ni Ana ang bata, nagdulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa sandaling ito, muling tumawag si Ana. Nag-aalala rin si Lola Wang sa kasal ng kanyang apo. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang dahilan na siya ay malubhang may sakit upang tawagin ang kanyang unang pag-ibig na hindi niya nakita sa loob ng 60 taon. Nagkatinginan sila ng matagal, nakikita ang kanilang dating kasintahan sa kanilang harapan. Galit ang matanda at hindi niya alam kung iyak ba o tatawa. Agad na inutusan ni Lola Wang si Trong Shanlong na tawagin si Handi at ipagawa sa kanya ang isang kahon. Partikular din niyang pinayuhan si Handi na alagaan ng mabuti ang kabilang panig. Hindi na balisa at sinabi rin ni Lola Wang kay Tichyuk na huwag munang bumalik. Hilingin sa kanya na pangasiwaan ang designer upang makalikha ng bagong packaging. Pagkatapos, nagsimulang mag-alala si Trong Shanlong. Kung malalaman ito ni Handi, tiyak na sisisihin siya. Ngunit mumiti si Lola Wang ng masaya. Hindi madaling muling pag-ugnain ang dalawang tao. Naniniwala siya na magpapasalamat sa kanila si Handi sa hinaharap. Ngunit hindi inaasahan ni Handi na ang gawain na ibinigay sa kanya ng kanyang master ay ang kumpanya pala ni Tichyuk. Sa kawalan ng magawa dahil sa trabaho, wala nang nagawa si Handi kundi muling makipag-ugnayan kay Tichyuk. Nakuha ni Tu Wilfie ang numero ng telepono ng kanyang matalik na kaibigan mula sa kontrata ni Tichyuk. 3 taon nang hindi nagkita, labis niyang namimiss si Handi. Pinapabayaran din niya si Handi ng danyo sa moral. Ngunit habang idinisenyo ni Handi ang core, naalala niya ang kanyang nakaraan at si Tichyuk. Ang hindi malilimutang sakit na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabagabag. Hindi niya alam kung gaano karaming draft ng
disenyo ang kanyang pinuni. Tinawagan ni Handy si Lin Chao upang humingi ng aliw. Inakala niyang sinadya ito ni Teachouk. Hindi madali para sa kanya na makalimot sa nakaraan. Ngayon ay gusto na naman niya siyang saktan. Nagmadaling pumunta si Lin Chao upang tuligsain si Teachouk na gusto niyang guluhin ang sugat ni Handy. Umaasa siyang aalis na si Teachouk. Ngunit tiwala namang sinabi ni Teachouk sa kanya na sila ni Tran Handy ay mayroong relasyon lamang sa negosyo. Kung talagang nilagpasan niya ang huling limitasyon niya, pwede siyang umatras anumang oras. Umaasa si Lin Chao na kakanselahin ni Handy ang proyektong ito. Ngunit naisip niya na kung tatakas siya, mawawala ng saysay ang 3 taon ng kanyang pagsisikap. Kaya wala siyang magawa kundi harapin ito. Nang makita ang seryosong mukha ni Handy, nagsimula ring mag-alala si Lin Chao. Kung talagang nalampasan ni Handy ang hadlang na ito, magkakaroon pa kaya ng lugar para sa kanya sa puso nito. Sa oras na ito, umaasa rin si Lola Wang na sa pamamagitan ng pagtutulungan na ito ay makagawa sila ng bagong pag-asa. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay narinig ni Ana nang bumisita siya kay Lola Wang. Kaya naman, tumawag si Ana at tinanong si Teachouk kung nagsimula na ba siyang makipag-date sa Hungary. Diretsong itinanggi ito ni Teachouk. Nang makita ito, nagkunwari si Ana na walang alam at sinabi kay Teachouk na bumalik na agad. Sabay na tiningnan ni Teachouk at Handy ang profile ng bawat isa upang malaman ang kanilang buhay sa loob ng 3 taon. Sa kabilang panig, hindi na mapakali si Ana. Naghahanda siyang lumipad doon upang ipagtanggol ang kanyang pag-ibig nang hindi sinasabi kay Teachouk. Ang lalaking naglakbay sa ibang bansa para sa negosyo ay hindi sinasadyang muling nakita ang kanyang dating asawa na nawala sa loob ng 3 taon. Kaya kumapit siya kay Handy at hindi na humiwalay kahit isang hakbang. Dinominante pa niya ang paghawak sa kamay ni Handy, ngunit kinaiyamutan siya nito at inalis ang kamay niya. Pinanood ng dalawa ang tanawin na may kanya-kanyang iniisip habang si Tistik ay patuloy na bumubulong ng matatamis na salita kay Cindy doon. Tinukso pa niya ito kung mayroon ba siyang inaasahan. Ito ay tila ikinahiya ni Cindy, ngunit palagi siyang nagsasamantala sa pagkakataon upang umamin ng pag-ibig na palaging pinipigilan ni Cindy. Naglakad ang dalawa sa daan at nakarating sa isang fountain. Ang resulta ay muntik nang mabasa ng buo si Cindy. Sa kabutihang palad, mabilis na niyakap ni Tistik si Cindy. Ngunit sa kasamaang palad, nabasa siya dahil pagkatapos ay kailangan niyang makipagkita sa isang kliyente. Malinaw na hindi angkop ang basang damit ngayon. Wala nang magawa, inaya na lang niya itong mamili ng damit. Ang nakapagpasaya kay Teachouk ay hindi niya inaasahan na natatandaan pa rin ni Handy ang sukat ng kanyang katawan. Pagkatapos ay inalok niyang bilhan ng damit si Handy dahil partikular na hiniling ng kanyang kliyente na makilala ang designer. Walang nagawa si Handy kundi tanggapin. Si Teachouk mismo ang pumili ng damit para kay Handy. Pagkatapos ay sinadya niyang paalisin ang sales lady. Habang nagpapalit ng damit si Handy, hindi sinasadyang naipit ang kanyang buhok sa zipper. Walang magawa, inilabas niya ang kanyang ulo at sinabi kay Teachouk na tulungan siya. Nakuha ni Teachouk ang gusto niya. Pumasok si Teachouk at binaba ang zipper para kay Handy. Ibinigay pa nga niya ang kanyang panyo sa kanya. Sa oras na ito, naalala ni Handy ang sitwasyon noong una silang nagkita. Si Teachouk din ang nagbaba ng zipper ng kanyang damit. Pagkatapos magbihis, dinala ni Teachouk si Handy upang makilala si Boss Ha, ang may-ari ng brand. Ang simple ngunit eleganteng makeup niya ay agad na umakit sa kabilang panig sa unang tingin. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Handy tungkol sa produkto, walang tigil sa pagpuri sa kanya si Boss Ha. Malinaw na napakabenta ng disenyo na ito. Tiningnan ni Teachouk ang masiglang mukha ni Handy at natuwa para sa kanya. Ang dati na walang tiwala at mahiyain na si Tran Handy ay wala na. Mayroon pang nakahanap ng bagong designer na ito sa pamamagitan ni Teachouk. Umaasa silang makapagdisenyo siya ng packaging para sa kanilang kumpanya. Dahil dito, naramdaman ni Teachouk na ang kasalukuyang Handy ay isang makinang na perlas. At nagbiro din si Handy na sikat lang siya, at ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Umaasa silang dalawa na makapagpatuloy sila. Marahil ay mas magiging maayos para sa kanilang dalawa kung mas magkasundo sila. Oras na para magpaalam. Ayaw pang umalis ni Teachouk. Gusto din niyang ipaliwanag ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan at gawin ang lahat para sa kanyang sarili. Ngunit pinutol siya ni Handy. Sinabi din niya na masaya siyang makasama si Teachouk sa nakaraan. Ngayon ay hindi na niya ito kinasusuklaman. Tiningnan ni Teachouk ang papalayo na likod ni Handy at nanatiling nakatayo ng matagal. Pagkatapos ay umalis siya na may malungkot na mukha. Biglang tumawag si Lin Chao para tanungin kung maayos ang lahat. Napagtanto lang ni Handy na hawak pa rin niya ang telepono ni Jiyu. Nakalimutan niya pala itong isauli sa kanya pagkatapos niyang sagutin ang tawag. Pagkatapos ay bumalik siya at hinabol si Jiyu sa kanyang hotel. Pagkabukas ng pinto, halos mawalan na ng malay si Jiyu. Dito napansin ni Handy na napakainit ng ulo niya. Gusto niyang dalhin si Jiyu sa ospital ngunit tumanggi ito. Kaya naman, kusa na lang nanatili si Handy para alagaan siya. Sa likuran ni Handy, hindi napigilan ni Jiyu ang kanyang damdamin. Nagkita muli ang dalawang nagmamahalan na naghiwalay 3 taon na ang nakakaraan. Muling sumiklab ang apoy ng pag-ibig.
Nang handa na sana ang dalawa na gumawa ng susunod na hakbang, ang tunog ng kumukulong tubig ay sumira sa lahat. Nagising din ito ang katinuan ni Handi. Muli siyang naging babaeng kinaiinisan ng lahat. Ngunit sinamantala ni Taecyeok ang pagkakataong ito upang magmungkahi ng pagkakasundo. Pagkatapos ay muli siyang umamin ng kanyang pag-ibig sa kanya ng may damdamin. Sa wakas ay inalis na ni Handi ang kanyang pagkukunwari. Umiyak siya at ikinuwento kung paano siya lumaki sa malayong bansang ito. Paano makalimot sa sarili. Ngunit lahat ay gumuho pagkatapos lumitaw si Taecyeok. Nang lumingon si Handi, tulog na si Taecyeok. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kinusidera ni Handi kung tatanggapin niya pa ba ang lalaking ito. Sa sandaling ito, nagpadala si Ana ng mensahe para sorpresahin si Yok. Nasa ibaba na si Ana ngayon. Sa sandaling ito, labis na nasaktan ang puso ni Handi. Hindi niya inasahan na si Yok ay kasama ni Ana sa loob ng 3 taon. Hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang lalaking ito. Pagkatapos ay matatag na umalis si Handi at nakita niya mismo si Ana na pumasok sa silid. Nang pumasok si Ana, nakita niyang may mataas na lagnat si Yok. Nagmadali siyang lumabas para bumili ng gamot at nagkataong nakita niyang umalis si Handi. Ngayong gabi ay isang gabing walang tulog para sa kanilang tatlo. Walang lugar para ilabas ang galit. Nagpunta si Handi para uminom kasama si Lin Chao. Sa kanyang pananaw, si Yok ay isang napakagaling na sinungaling. Kung hindi ka pa nakikipaghiwalay kay Ana, bakit ka walang kahihiyang nagsisikap na makipagbalikan sa kanya? Bukod pa rito, pinapaibig mo na naman siya. Buti na lang at nakapagpreno siya sa tamang oras. Sa nakalulungkot na mukha ni Handi, iminungkahi ni Lin Chao na dalhin siya sa buong mundo. Kinabukasan, inimbitahan ni Ana si Yok na mag-almusal, ngunit tinanggihan. Sinabi sa kanya ni Yok na wala ng pagitan sa kanila. Hindi maintindihan ni Ana. Maliwanag na maayos naman sila dati at dahil lang sa pagdating ni Tran Handi kaya nagbago ang lahat. Ngunit para kay Yok, kahit wala si Tran Handi, hindi sila magiging magkasama. Kinabukasan, natanggap ni Yok ang liham ng pamamaalam ni Handi. Umaasa siyang hindi na siya hahanapin. Hindi na maibabalik ang kanilang relasyon. Desperadong tumakbo si Yok para hanapin si Handi. Muli siyang umamin ng pag-ibig kay Handi. Sinabi rin niya na magkakaroon pa sila ng isa pang anak sa hinaharap. Nang marinig ito, lalong nagalit si Handi. Pinagalitan niya si Yok na hindi karapat-dapat magpalaki ng bata. Pinigilan din ni Lin Chao si Yok na huwag nang guluhin pa si Handi. Ngunit sinabi ni Yok na sa pagkakataong ito ay hindi siya bibitaw. At binalaan niya si Lin Chao na wala siyang karapatang makialam sa kanilang relasyon. Sa sandaling ito, nakaupo si Ana sa bus sa isang malabo na estado. Hindi niya inaasahan na target na siya ng dalawang masasamang tao. Sila ay nag-abala na kunin ang pitaka ni Ana. Nagkataong nadaanan ni Lin Chao at pinulot. Takang-taka siyang natuklasan ang larawan ng kanyang kapatid noong bata pa ito. Hindi niya akalain na ang kapatid na hinahanap niya sa loob ng maraming taon ay si Ana pala. Ang lalaking gustong bawiin ang kanyang dating asawa na nagdiborsyo ng maraming taon. Nakipag-chat siya online kay Handi bilang isang customer. Paminsan-minsan, nagpapadala pa siya ng mga regalo sa kanya. Sa ganitong paraan, unti-unting pumasok si Yok sa buhay ni Handi sa ibang katauhan. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ni Handi na mayroon silang magkaparehong interes. Unti-unti rin siyang nasanay sa pagiging kasama ng iiwang na ito. Sa tuwing hawak niya ang kanyang telepono, umaasa siyang makakatanggap ng mensahe mula sa kabilang panig. Ibinigay ni Iwang kay Handi ang isang kwintas na may hugis ng maliit na kabayong kahoy. Nakaramdam siya ng matinding pagkaantig dahil para kay Handi, ang kabayong kahoy ay ang kanyang anak. Umaasa rin si Giwang na mas magiging masaya siya. Suot ang kwintas na kabayong kahoy, maglalakbay sa bawat sulok ng mundo. Biglang sumigla ang puso ni Handi. Nagpasalamat siya sa paalala ni Iwang at nagdesisyong maglakbay sa buong mundo. Labis na nabalisa si Yok nang matuklasan ito. Balak niyang kumbinsihin si Handi na kalimutan ang nakaraan at bumalik sa Shanghai. Ngunit hindi niya inaasahan na itulak niya ang kanyang minamahal palayo. Kaya, nagmadali siyang iminungkahi kay Handi na mula sa Shanghai. Ngunit naisip ni Handi na ang Shanghai ang kanyang bayan at dapat itong maging huling hinto. Upang pigilan si Handi sa pag-alis, biglang nakaisip ng ideya si Yok. Inutusan niya ang kanyang assistant na agad na pumayag sa lahat ng kondisyon sa kasal ni Tugi. Bilhin ang isang malaking bahay at isang malaking diamond ring na kasinlaki ng itlog ng kalapati. Sa pagtiyak ni Yok, kumilos ang assistant na parang isang makapangyarihang lalaki sa harap ng kanyang kasintahan. Sinabi niya kay Tugi ay na bilhin ang anumang gusto niya. Ang tanging kondisyon ay kailangan niyang lokohin si Handi na bumalik. Gayunpaman, si Tugi ay hindi isang taong nagbebenta ng kanyang matalik na kaibigan para sa katanyagan at yaman. Gusto lang niyang bigyan ng pagkakataon sina Handi at Yok na magsimulang muli. Pagkatapos, sinabi niya kay Handi na magpapakasal na siya at sinabi sa kanya na lumipad pabalik sa lalong madaling panahon upang maging abay. Hindi makatanggi si Handi sa kanyang matalik na kaibigan kaya sa huli ay sumakay siya ng eroplano pabalik sa China. Nang marinig ni Tita Tulin ang balita na natagpuan na ng kanyang pamangkin si Handi, labis siyang natuwa. Bumili siya ng maraming pagkain na gusto ni Handi nang umuwi ito. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yok lamang ang bumalik, kaya biglang nawala ng ganang ang lahat. Unang bumalik si Handi sa isla ng Hoodhi, at masiglang iginya siya ng kapitbahay sa paglilibot. Sa 3 taong hindi pagkikita, malaki na ang mga pagbabago dito. Ginawa itong isang tourist island ni Yok, at itinayo na rin ang Hope Elementary School. Naramdaman din ni Handi ang katapatan ni Yok. Kinagabihan, nagpadala si Iwang kay Handi ng isang mensahe para magtanong kay Han.
Kinuhaan ni Handy ng larawan ang tanawin ng gabi at ipinadala sa kanya. Sinamantala ni Yok ang pagkakataong ito upang iparating sa kanya na ang tahanan ang pinakaligtas na kanlungan. Tinanong niya si Handy kung masaya ba siya sa sandaling iyon. Ngunit hindi alam ni Handy kung paano sasagutin. Akala niya ay magiging napakasaya niya matapos umalis kay Yok. Ngunit nang muli silang magkita, napagtanto niya na ang lahat ay panlilin lang lamang sa sarili. Upang mas mapalapit kay Handy, inayos din ni Yok na kumain ang mga empleyado sa restaurant ni Inang Tran. Ginawa niyang abalang-abala si Inang Tran na wala na siyang oras na huminga. Pagkatapos, nagmadali siyang tumakbo at inasikaso ang lahat. Sa harap ni Yok, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Handy. Kaya, gusto niyang hingin ang payo ni Iwang. Sino ang mag-aakala na nakatulog si Yok sa ganitong mahalagang sandali? Hindi sinasadyang nahawakan ng kanyang daliri ang isang emoji na hindi nasisiyahan at ipinadala ito. Dahil dito, naramdaman ni Handy na masyado siyang pabigla-bigla. Kagagaling lang ng peklat at kakalimutan lang ang sakit. Nagpa siya siyang gumuhit ng linya sa pagitan niya at ni Yok. Hindi na siya magpapatinag muli. Nagising si Yok at nakita ang mensahe sa telepono. Labis siyang nabalisa. Bakit siya nakatulog sa ganitong mahalagang oras? Nagmadaling ipinaliwanag ni Yok na hindi niya sinasadyang na ipadala ang maling emoji kagabi. Ngunit nagpa siya na si Handy na magpaalam sa nakaraan. Narinig niyang pupunta si Handy upang pumili ng damit pangkasal kasama si Tugif ngayon. Nagbihis si Yok at patuloy na inukol ang kanyang atensyon kay Handy. Hindi niya inaasahan na sa ilang salita lamang ay pinaalis na siya ni Tuyi. Ngayon ang araw ng kanilang pagkakaibigan. Hindi pinapayagan ang mga lalaki na makialam. Tinanggihan si Yok, ngunit hindi pa rin nawawala ng fighting spirit. Balak niyang makipagkita kay Handy sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Iwang. Natuwa si Handy nang matanggap ang mensahe at masayang pumayag. Matagal na niyang gustong bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan. Sa galit, talagang tinanggihan ni Handy na makipag-date sa kanya para makipagkita sa isang online na kaibigan na hindi pa niya nakikita. Ngunit sa huli, hindi nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Yok. Nag-aalala siya na kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, wala na siyang pagkakataon na makipag-usap kay Handy. Kaya nagpanggap lamang siyang nagkita sila nang hindi sinasadya. Walang kahihiyang pinilit niyang pumunta sa upuan ni Handy. Balisa si Handy na paalisin siya. Ngunit sinadya ni Yok na tuksuhin siya kung hinihintay niya ang kanyang online friend. Sinabi rin niya na ang taong hinihintay niya ay hindi kailanman darating. Matapos mabunyag ang katotohanan, pinagalitan ni Handy si Yok na siya ay walang damdamin at walang awa. Huwag husgahan ang ibang tao sa kanilang mga kilos. Bumalik ang isang lumang alaala. Muling nabuksan ang peklat ng dalawa. Hindi niya alam na pilit na pinili ni Yok na isakripisyo ang sanggol para iligtas ang kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na sa huli ay pupunahin siya. Tila labis na nabigla si Yok, galit siyang umalis. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng kaunting sakit si Handy. Nagmadali siyang humabol sa kanya at humingi ng tawad. Huminto si Yok at ibinuka ang kanyang mga braso. Hindi napigilan ni Handy ang kanyang emosyon at yumakap sa kanya. Muling iminungkahi ni Yok na bigyan nila ang isa't-isa ng isa pang pagkakataon. Magkakaroon pa sila ng maraming anak, ngunit biglang umurong si Handy. Alam niyang wala ng posibilidad sa pagitan nila. Dahil sa tuwing nakikita niya si Yok, naiisip niya ang kanyang anak. Sa halip na magpahirapan sa isa't-isa, mas mabuting maghiwalay na lang sila ng maaga. Kinabukasan, bumalik din si Lin Chao mula sa ibang bansa. Inamin niya kay Handy na si Ana ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Upang makabawi sa utang niya sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon, umaasa si Lin Chao na magiging masaya ang kanyang kapatid. Nagmakaawa siya kay Handy na huwag nang makipag-ugnayan kayo. Dahil sa pasasalamat sa tulong ni Lin Chao sa loob ng 3 taon, masayang sumang-ayon si Handy. Sa sandaling ito, bigla niyang napansin na nagtatago si Yok sa malapit. Kaya sinadya niyang ipayakap si Lin Chao sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Yok at tumakbo palabas para babalaan si Lin Chao na lumayo kay Handy. Ngunit sinabi ni Handy sa kanya na nakikipag-date siya kay Lin Chao. Umaasa siyang huwag na siyang guluhin pa ni Yok. Labis na nagalit si Yok na nagpadala siya ng liham ng abogado kay Handy. Naniniwala si abogadong Shen na kahit nilagdaan na ng dalawa ang kasunduan sa diborsyo, wala pa rin silang certificate ng diborsyo. Ibinigay din niya ang sticky note na sinulat ni Yok noong naaalala niya si Handy. Bagamat 3 taon na silang magkahiwalay, may ebidensya na hindi pa rin bumubuwag ang kanilang relasyon. Kaya, sa legal na aspeto, mag-asawa pa rin sila. Nagpanggap si Yok na isang online friend at patuloy na nakipag-chat kay Handy. Nagreklamo si Handy sa kanya na patuloy siyang ginugulo ng kanyang ex-husband. Sinamantala rin ni Yok ang pagkakataong ito para magtanong. Sa oras na ito niya lang nalaman na nagpapanggap lang sina Handy at Lin Chao na magkarelasyon para sumuko siya. Labis siyang natuwa rito. Naramdaman niyang oras na para opisyal na makilala si Handy. Pipilitin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para lubusan siyang patumbahin. Mahalaga rin kay Handy ang pagkikita na ito. Kinabahan si Yok, pumunta siya sa itinakdang lugar at kumuha ng larawan ng tanawin na ipinadala niya kay Handy. Nakita ni Handy ang larawan at sumagot na siya ay nasa daan. Sinabi rin niya na hindi pa siya naging masaya tulad ngayon sa loob ng 3 taon. Nagpapasalamat siya sa pagdating niya dahil ang kanyang paghihikayat at pagiging kasama ay nakatulong sa kanya na makabangon mula sa dilim ng nakaraan. Nang marinig ito, labis na nagulat si Yok. Hindi niya inaasahan na gustong-gusto ni Handy na kalimutan ang kanilang nakaraan. Ayaw ni Yok na ibalik siya sa bingit ng sakit
nagkasakit muli. Kaya hinanap niya si Lin Chao at sinabi sa kanya na magpanggap na online friend niya. Binati rin niya si Handi na sana ay maging masaya siya habang buhay. Nakita ni Handi ang liryo sa kamay ni Lin Chao. Kahit medyo nagulat, palaging mabait sa kanya si Lin Chao. Upang makalimutan ang lahat, mahigpit na niyakap ni Handi si Lin Chao. Nagtago si Yuk sa dilim at nakita ang eksenang ito. Tahimik siyang umalis. Nang gabing iyon, nagkita ang dalawang lalaki sa bar. Tinanong ni Lin Chao kung bakit ibinigay niya sa kanya ang pagkakakilanlan ni Iwang. Upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang kapatid, tinawagan ni Lin Chao si Ana at sinabi sa kanya na sunduin si Yuk. Nakita ni Ana na papalapit sa kanya si Yuk at natakot. Sa katunayan, medyo kinabahan pa siya. Kaya tumakas siya, hindi niya inaasahan na niloloko siya ng isang binata. Buti na lang at dumating si Yuk sa tamang oras para iligtas si Ana. Nag-alok pa siyang ihatid si Ana pa uwi. Sinabi rin ni Yuk kay Ana na balak na niyang talikuran si Tran Handi. Nang marinig ito, hindi na itago ni Ana ang kagalakan sa kanyang puso. Naisip niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan, nagdao si Lin Chao ng isang party. Nagtipon-tipon ang ilang tao. Sa hapagkainan, patuloy na sinasalina ni Ana ng pagkain si Yuk. Patuloy din na kumukuha ng pagkain si Lin Chao para kay Handi. Ang awkward na kapaligiran na ito ay nagparamdam kay Yuk ng kahihiyan. Direktang hinila niya si Handi sa kwarto. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon at mahigpit na niyakap si Handi. Muli niyang ipinahayag ang sakit nang mawala siya. Ngunit sa huli ay tumanggi si Handi. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Lin Chao si Ana. Nagpasya siyang huwag nang pilitin pa. Sa huli ay hindi pa rin sila magkasama. Marahil mas komportable na maging magkaibigan. Kahit gaano pa man ang pagsisikap ni Lin Chao, hindi niya pa rin makuha si Tran Handi. Kinumbinsi ni Ana ang kanyang kapatid na huwag panghinaan ng loob. Maaaring magbago ang lahat sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, dahil sa isang sandali ng emosyon, hinayaan ito ni Ana na mawala. Naghinala ng kaunti si Lin Chao. Lubos na naiba ito sa kasunduan sa diborsyo na alam niya. Ang alam lang niya ay kailangan talikuran ni Handi ang karapatan sa anak at umalis sa bahay. Kaya nawala ni Handi ang kanyang anak sa isang aksidente sa sasakyan. Matapos magsimulang mag-date ang peking mag-asawa, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Pakiramdam ni Lin Chao na siya ay isang kapalit lamang ng iba. Hindi ito kasing dali ng pagiging seles. Sa huli, nagpa siya ang dalawa na wakasan ang maling relasyon na ito. Umamin si Lin Chao kay Handi. Hindi siya ang totoong Giwang. Ngunit hindi naintindihan ni Handi ang ibig niyang sabihin. Matapos talikuran ang lahat, nagpa siya si Handi na umalis sa Shanghai. Gusto niyang simulan ang kanyang sariling paglalakbay. Sinubukan ni Lola Wang ang lahat ng paraan upang tulungan ang mag-asawa na magkabalikan. Pinagalitan niya si Handi dahil hindi siya bumisita pagkatapos nitong umuwi sa bansa. Nang makita ang lola na palaging nagmamahal sa kanya, agad na bumuhos ang luha ni Handi. Pagkatapos ay muli siyang nagpunta sa kwarto ng sanggol na puno ng alaala. Nakita niya ang diary sa mesa, binuksan niya ito. Sa loob ay nakasulat ang lahat ng iniisip ni Yuk sa loob ng 3 taon. Una, labis na pagdurusa, biglang may nalaglag na sticky note mula sa diary. Iyon ang thank you card na isinulat niya para kay Iwang. Sa puntong ito, napagtanto ni Handi na ang taong palaging nasa tabi niya, ang taong sumuporta at nagbigay sa kanya ng lakas, ay ang kanyang dating asawa. Ngunit ngayon ay hindi na alam ni Handi kung paano niya haharapin si Yuk. Nang makita ni Lin Chao na sinasaktan ni Handi ang kanyang sarili sa ganitong paraan, sa huli ay hindi niya matiis. Alam niyang naghiwalay sina Handi at Yuk dahil sa kasunduan sa diborsyo. At napalitan ito ni Ana. Kasama ang mga hindi sinasadyang sinabi ni Ana ilang araw na ang nakalipas. Nahulaan ni Lin Chao na si Ana ang nasa likod nito. Upang pigilan ang kanyang kapatid na sirain ang kanilang kasal, nagpa siya siyang sabihin ang totoo kay Yuk. Kahit gaano pa man nagmakaawa si Ana, walang silbi, para hindi siya kamuhian ni Yuk, nagmamadaling tumakbo si Ana at sinubukang pigilan ang kanyang kapatid na sabihin ang totoo. Sabay silang lumitaw sa harap ni Yuk, ginawa nitong labis siyang nalito. Ngunit pinili pa rin ni Lin Chao na protektahan ang kanyang kapatid. Inamin niya na palihim niyang binago ang karagdagang kasunduan sa pagitan nilang 2-3 taon na ang nakakaraan. Hindi maintindihan ni Yuk kung bakit ginawa ito ni Lin Chao. Inamin ni Lin Chao na sinusubukan niyang pagtagpuin sina Ana at Yuk. Kasabay nito, maaari rin niyang makuha si Handi. Sinulyapan ni Yuk si Ana na mukhang balisa. Alam niyang hindi ito gawa ni Lin Chao. Upang balikan si Handi, hindi na rin niya inusisa ang pagkakamali ni Ana at mabilis na umalis. Nang dumating siya, handa nang sumakay ng eroplano si Handi. Sumigaw si Yuk kay Handi na bumalik at buksan ang sobre. Umalis si Handi nang hindi lumilingon. Bago sumakay ng eroplano, nakatanggap siya ng mensahe ng paghingi ng tawad mula kay Ana. Inamin ni Ana na inggit siya kay Handi at palihim na pinalitan ang kasunduan. Sinabi ni Ana kay Handi na mahal pa rin siya ni Yuk. Sa sandaling desperadong umalis si Yuk, tinawag siya ni Handi mula sa likuran. Matapos maresolba ang hindi pagkakaintindihan, yumakap si Handi kay Yuk. Matapos dumaan sa hindi mabilang na pagsubok, sa wakas ay nagpakasal din sila. Naghanda rin si Yuk ng espesyal na regalo para sa kanyang mahal. Nagkita ang dalawa sa isang yate. Umaasa siyang patuloy na palakasin ang pagmamahalan nila ni Handi sa yate. Tinanong din ni Handi si Yuk kung kailan siya nagsimulang mahalin siya. Ngunit kahit siya mismo ay hindi masagot. Siguro ay mula pa noong tinulungan siya ni Handi na pulutin ang singsing na iyon. Mula noon nagsimula ang kanilang kapalaran.